Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 681 hanggang 690. Kabanata 681, pagsama sa Asher Mountain bilang manugang salungguhit isa. Noong unang itinatag ang 10,000 Mountain Alliance, ang Silang Dragon platforms ay itinayo sa iba't ibang estado. Ang mga miyembro ay humalili sa pagbabantay sa Silang Dragon platform. Kapag na-activate ng Holy Master ang pinakamalapit na Silang Dragon platform na may Dragon King Ring, ang iba pang Silang Dragon platform ay magkakasunod na sisindi. Ito ay halos kapareho ng prinsipyo noong nakipaglaro si Haring Yun ng Diyos sa mga Panginoon sa pamamagitan ng pagsisindi sa mga beacon tower. Hanggat naiilawan ang Silang Dragon platform, nangangahulugan ito na may makabuluhang kaganapan ang nagaganap sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Ang huling beses na na-activate ang Silang Dragon platform, ito ay sa panahon ng labanan sa tuktok ng Snowy Mountain. Tuldok, gayunpaman. Eksakto kung paano ay activate ang Silang Dragon platform gamit ang Dragon King Ring, si Julius Reed ay tila parang nakalimutan. Ngunit ang pag-iilaw ng Silang Dragon platform ay nangangahulugan na ang balita ng kanyang kaligtasan ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Naging pipi ba ang Dragon King? Napataas ang kilay ni Nelson at natatawang nanunukso. Well, I never seen the Dragon King in such sorry state before. Kung hinahamak mo ang aking sorry state, pagkatapos ay scrum ka agad, ako ay naiinis na. Siyempre, hindi natakot si Julius Reed, dahil kahit na ang isang gutom na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Not to mention, malakas na siya ngayon. Gayunpaman, nangangahulugan ito na marami sa kanyang mga plano ay maaabala. Makatiyak ka, hindi alam ng marami na ang Silang Dragon platform sa Five River Province ay na-activate na, sabi ni Nelson na may nakakalokong ngiti, bahagyang hinawakan ang kanyang twin ponytails. Ang aking master ay personal na kumilos at nahuli ang lahat ng mga responsable para sa Silang Dragon platform sa Five River Province. Ang iyong Asher Mountain ay may lakas ng loob, na inaagaw kahit ang mga tao mula sa aking 10,000 Mountain Alliance. Medyo nagulat si Julius Reed. Kung talagang nag-uudyok ito ng salungatan, ang iyong Asher Mountain ay hindi katugma sa 10,000 Mountain Alliance. Hindi niya gusto ang mga hindi pagkakaunawaan, kaya naman hindi pa niya nasakop ang iba pang puwersa sa mga taon niyang namamahala sa 10,000 Mountain Alliance. Ngunit ang 10,000 Mountain Alliance ay ang Panginoon. Isang hindi mapag-aalinlangan ng Panginoon. Wala pang organisasyon na nang ahas na hamanin ang 10,000 Mountain Alliance. Dragon King, sa loob ng 4 na taon na wala ka, ang 10,000 Mountain Alliance ay walang iba kundi maluwag na buhangin, sabi ni Nelson na may paghamak. Sa tingin mo pa rin ito tulad ng dati. Ngayon, kung talagang sumiklab ang isang away, ang iyong 10,000 Mountain Alliance ay hindi man lang makakarating sa paanan ng ating Asher Mountain. Ubo-ubo, namula ang mukha ni Julius Reed sa kahihiyan. Ang mensahe ni Cole Nelson ay nagpahiwatig na ang 10,000 Mountain Alliance ay talagang dumanas ng isang makabuluhang pagbaba sa lakas at patuloy na nasasangkot sa panloob na alitan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang 10,000 Mountain Alliance ay hindi man lang kayang sugpuin ang Asher Mountain. Ang aming kasal noon ay umabot ako sa itaas ng aking istasyon, masayang sabi ni Nelson. Gayunpaman, nagbabago ang panahon. Ngayon, kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mong sumama sa aking Asher Mountain. Isa pa ba iyon sa mga nakakatawang ideya ng iyong master? Gustong-gustong man-ira ni Julius Reed. Sa panahon ng kanyang amnesia, siya ay dapat na sumali sa matrimony. Ngayong bumalik na ang kanyang alaala, kailangan pa niyang sumali. Isang marangal na hari ng dragon, wala ba siyang pagmamalaki? Magpakita ng paggalang. Ang pagsali sa aking Asher Mountain ay gagawing Panginoon mo rin ang aking Panginoon, napabuntong hininga si Nelson.
Maaari kang bumalik at magtanong, kung tatawagan ko ang matandang madre na iyon na master, maglakas loob ba siyang tanggapin? Naiinis na sabi ni Julius Reed. Sa harap niya, ang South Sea Godly nun ay isang maliit na babae. Sabi ng aking amo, kung sasama ka sa aming Asher Mountain, kailangan mo ring magbuhos ng tubig para mahugasan niya ang kanyang mga paa. Lumapit si Nelson at palihim na bamulong, hoy. Napag-usapan na ng 10,000 Mountain Alliance ang pagpapatalsik sa iyo, kaya bakit hindi sumama sa akin sa Asher Mountain? Nelson, sa sandaling bumalik ako sa 10,000 Mountain Alliance, ang unang gagawin ko ay sakupin ang iyong Asher Mountain. Galit na galit talaga si Julius Reed. Ibibitin ko ang iyong Panginoon at hahagupitin ko siya ng latigo sa loob ng 3 araw at gabi. Sok sok sok. To think na may ganoong libangan ang Grandmaster ng 10,000 Mountain Alliance. Si Nelson, malayo sa takot, ay lumapit pa kay Julius Reed. Ikaw na hamak na babae, tingnan natin kung gaano kakabilis tumakbo. Habang nagbibiroan ang dalawa, may isang batang babae ang biglang tumakbo papunta sa sira-sirang boiler room mula sa labas. Sa likuran niya, sinundan ng isang grupo ng mga lalaki ang mainit na pagtugis. Bamboo Whittaker, sisihin mo ang sarili mong malas, at sa kabilang buhay, huwag kang ipanganak sa pamilyang Whittaker. Sigaw ng isa sa mga may tato na thug na may hawak na punyal na may malisyosong ngiti sa mukha. Mga hayop kayo, kahit aswang, hindi ko kayo bibitawan. Ang batang babae na mukhang hindi lalampas sa 18 o 19, nakasuot ng dilaw na floral na damit, ay napasandal sa dingding sa desperasyon. Sa likod niya, walang daan palabas. Na-corner siya sa isang dead end. Boss, walang tao dito, dapat magsaya muna tayo. Iminungkahi ng lalaking may matalas na bibig sa likod ng tulisan na may pagnanasa sa kanyang mga mata, ang ganda ng babaeng ito, at may oras pa bago tayo magsumbong, huwag nating sayangin. Sa kanyang mga salita, laminggalinga ang tulisan at napagtantong totoo na walang tao. Idagdag pa ang bata at magandang hitsura ni Bamboo Whittaker, at hindi maiwasang pumasok sa kanyang isipan ang masasamang kaisipan. Hey, Colonel Percival, tama ka. Ibinalik ng tulisan ang punyal sa kanyang baywang at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, hindi sinabi ng amo na hindi muna tayo maaaring magsaya. Haha, tama na boss, sige na, babantayan ka namin. Si Colonel Percival ay may masamang ngiti, habang ang kanyang mga mata na nagnanasa kay Bamboo Whittaker ay puno ng gutom. Ngunit walang tulong para dito, ang boss ay unang nakakuha ng kanyang turn, at maaari lamang nilang hintayin ang kanilang pagkakataon. Kayong mga hayop, hindi kayo mamamatay ng mabuting kamatayan. Si Bamboo Whittaker ay napasandal sa dingding dahil sa kawalan ng pag-asa, umiiyak ng diretsyo. The more you cry, girl, mas masaya ako. Hahaha. Tumawa ng malakas ang bandido habang kinakalas ang kanyang sinturon at hakbang-hakbang patungo sa Bamboo Whittaker. Ubo. Sa sandaling iyon lang, lumabas si Nelson mula sa sira-sirang brick building na siyang boiler room, at hinayla si Julius Reed. Dugong impyerno, mayroon pang ang isang tao dito sa ligaw. Naiinip na sumigaw ang magnanakaw, magwala. O papatayin kita. Si Bamboo Whittaker ay isang target na dapat patayin, kaya naman sila ay naging walang hiya. Ngunit hindi nila madaling problemayan ang kanilang sarili sa mga ordinaryong tao. Kuya, paano mo nabubuli ang isang batang babae ng ganito? Nilero ni Nelson ang kanyang nakapusod, casual na naglalakad patungo sa mga lalaking iyon. Hey, o kung hindi, paano kung ay bully kita sa halip? Nakakaakit ang mga tingin ni Nelson, at halos nakalimutan na ng thug na nasa isang misyon siya. Lumingon siya, sinulyapan si Julius Reed, at naiinip na sinabi, talo ka. Huwag magmadali. Lumapit si Nelson, dahan-dahang tinutusok ng daliri ang dibdib ng thug, kuya, bakit kailangan mong maging mabangis sa boyfriend ko? Hey, tama ka, sis, Array, nangangati talaga ang puso ko. Muntik nang matuno ang halimaw sa kanya, isang surge of lust rises within him. Kuya, ipagpapalit ko ang sarili ko sa kapatid na ito, paano iyon? Isang mapanoksong sulyap ang ibinato ni Nelson at bahagyang kinagat ang ibabang labi. Oo naman, napalunok ang bandido, nanginginig ang kanyang katawan. Boss,
May misyon kami. Kung ikaw, smack, tumalikod ang thug at sinampal si Tyrell Percival sa lupa, fuck that. Nahuli ko itong maliit na asong ito minsan, mahuhuli ko pa siya sa pangalawang pagkakataon. Kailan mo pa ako masasabihan kung ano ang gagawin? Oo, boss. Tinakpan ni Tyrell Percival ang mukha gamit ang kamay, takot na takot magsalita. So, sis, dito ba natin gagawin? Nahihiyang tinanong ng thug si Nelson, hindi ba ito masyadong malabo? Maghahanap na lang ba tayo ng hotel? Hindi na kailangan. Sa palagay ko, ang lugar dito ay maganda lang para ilibing ka. Masayang sabi ni Nelson, ang dagger ng thug sa bewang niya ngayon ay hindi maipaliwanag na nasa kamay niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 682 pagkatapos ng isang matandang kaibigan sa lungguhit isa. Ikaw, walang kamalay-malay na inilagay ng thug ang kanyang kamay sa kanyang baywang, ngunit wala itong hinawakan. Huwag magmadali ngayon. Bahagyang itinusok ni Nelson ang punyal, diretsyong tumusok sa lalamunan ng thug. Kaagad pagkatapos, patuloy na gumagalaw ang kanyang mga paa, at sa isang segundo lang, nakausap na niya ang ilang empleyado ng thug. Thud, tuldok-tuldok-tuldok, sunod-sunod na tunog ng mga katawan na tumatama sa sahig, at bumalik sa katahimikan ang huwarang boiler room. Miss, hindi ko alam kung sino ang nagtangkang pumatay sa iyo. Pero sa susunod, hindi ka na magiging maswerte, sabi ni Nelson na parang yelo ang mukha. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya para umalis. Napailing na lang si Julius at sumunod sa likod niya. Ang Saintes na ito mula sa Asher Mountain, na dating malaya at walang pidyo sa ibang bansa, ay mabilis na pumatay o nagsunog. Ngayon, para siyang time bomb, dahilan para sumakit ang ulo ni Julius. Maghintay. Ilang hakbang pa lang ang dalawa, biglang tumawag si Bamboo Whitaker mula sa likuran. Ano ito? Tumaas ang kilay ni Nelson, na nagmumula sa matinding pagpatay. Nakapatay man siya o nagligtas ng isang tao ay nakasalalay lamang sa kanyang kalooban. Wala itong kinalaman sa anumang bagay. Ako, halatang takot si Bamboo Whitaker. Kumurap siya, dahan-daang nagpunas ng luha, at naglabas ng luma at malabong larawan mula sa kanyang backpack. Boss, tingnan mo, ito ba, ikaw ba ito? Girl, nailigtas na kita ng walang pasasalamat, at ngayon tinatamaan mo ang aking lalaki. Medyo dominante si Nelson, gumagalaw na ang kamay niya para pumatay. Maghintay ka, whoosh. Mabilis na hinarang ni Julius si Nelson at humakbang patungo kay Bamboo Whitaker. Anong pangalan mo? Kinuha niya ang litrato mula sa kamay ni Bamboo, isang kakaibang kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang pangalan ko ay Bamboo Whitaker. Natakot si Bamboo Whitaker. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Nelson, natatakot na ang anumang maling salita ay haantong sa kanyang kamatayan doon mismo. Lucian Whitaker, ano siya sa iyo? Ibinalik ni Julius ang larawan kay Bamboo Whitaker habang maingat na pinagmamasdan ang kanyang mga katangian. Medyo magkatulad. Dragon King, napakalayo mo. Si Nelson, nang makitang nakatingin si Julius kay Bamboo Whitaker ng ganoon, ay nakaramdam ng lumalalang panginginig. Ako, ang Saintess of Asher Mountain, ang iyong kasintahan, ay may init din. Siya, sinenyasan siya ni Julius na tumahimik with a silencing motion. Lucian Whitaker, siya ang aking lolo sa tuhod. Napaluha si Bamboo Whitaker habang nagsasalita, ikaw ba si Julius? Ibinigay sa akin ng aking lolo ang larawang ito sa kanyang kamatayan, na sinasabi na hanggat natagpuan kita, maipaghiganti natin ang ating pamilya. Ang larawan ay pagod at punit-punit, ngunit malinaw na ipinakita nito ang napakagandang figure ni Julius mula sa nakalipas na mga taon. Parang ngayon lang, ang 100 taon ng panahon ay walang naiwan sa kanya. Ako nga, tumanggo si Julius, tinulungang tumayo si Bamboo Whitaker, at tinapik ang kanyang ulo, sumama ka sa akin, maaari tayong mag-usap ng dahan-dahan pabalik sa aking lugar. Dragon King, siya ay. Si Nelson ay hindi tanga. Alam niya na hindi maaaring maraming tao sa mundo ang pinapahalagahan ng Dragon King. Hindi siya sigurado sa mga detalye, ngunit nabalitaan na ang Dragon King, na nabuhay sa 10,000 taon, ay lubos na walang malasakit sa lahat ng bagay sa mundo. Ngunit ngayon, tila siya ay may puso ng habag para sa isang batang babae. May kakaiba.
Isang inapo ng isang matandang kakilala. Hinawakan ni Julius ang kamay ni Bamboo Whittaker, na parang inaakay ang sariling anak. Walang nakapansin na ang kanyang mukha ay naging kasing higpit ng hamog na nagyelo. Ano ang tungkol sa lugar na ito? Kinagat ni Nelson ang kanyang mga labi, itinuro ang mga katawan na nagkalat sa lupa. Alam niyang magpigil sa ilang lawak. Ang aking mga tao ang hahawak nito. Si Julius, na nakatalikod sa kanya, ay malamig na nagsalita. At paano naman ako? Anong balak mong gawin sa akin? Hindi napigilan ni Nelson na matawa sa sobrang inis. Dragon King, alam na alam mo kung gaano kalaki ang ugali ko. Alam ng lahat ng taga-Asher Mountain na bumaba ako ng bundok para hanapin ang asawa ko. Kung babalik ako na walang dala, paano ako magpapatuloy bilang sect leader? Patayin mo ako, bukas, sa Gonzales City 5 State International Building, tanghali, alas 12, hintayin mo ako doon. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, pinaalis niya si Bamboo Whittaker nang hindi lumilingon. Bastos na tao. Natigilan si Nelson ng ilang segundo bago nagmura sa hinaing. Kuwit. Nang makita ni Keller Radcliffe si Julius Reed na bumalik na may kasamang babae, nagtanong siya na parang nakasanayan na, ang alagad mo. Pinsan. Oh. Ang ina po ng isang matandang kaibigan. Tumingin si Julius Reed kay Bamboo Whittaker, tawagin mo siyang kapatid na babae. Marahil. Sa katunayan, hindi siya sigurado kung ano ang dapat itawag sa kanya ni Bamboo Whittaker. Lolo sa tuhod. Nakaramdam ito ng kakaiba. Hipag. Masunuring tumawag si Bamboo Whittaker. Pumasok ka dali, bakit ka umiiyak? Nagmamadaling hinayla ni Keller Radcliffe si Bamboo Whittaker sa loob, kinuha ang isang pares ng tsinelas, pagkatapos ay tumalikod upang kumuha ng ilang facial tissue. Para bang isang ina ang nakakita sa sarili niyang anak na nagkasala. Ate, hindi na kailangan, pasensya na sa abala sa iyo. Namula ang mga mata ni Bamboo Whittaker, at hindi niya napigil ang tumingkayad sa sahig at umiyak. Naglakbay siyang mag-isa ng libu-libong milya, gumagala sa labas ng 12-12 ng araw at gabi. Hinahabol ng mga kaaway, nawalan ng mga kamag-anak. Si Bamboo Whittaker, na dumanas ng matinding suntok, ay halos hindi nakalusot. Ngunit ang pananalig sa paghihiganti ay nagpatuloy sa kanya. Ni hindi niya namalayan na sa ganoong kaliit na coastal city, makakatagpo niya ang taong binanggit ng kanyang lolo. Bago nakita si Julius Reed, nag-alinlangan pa si Bamboo Whittaker kung ang kanyang lolo ay tumanda na sa edad. Paanong ang taong nasa litratong halos 100 taong gulang ay nabubuhay pa? At kahit na siya, pagkatapos ng 100 taon ng pabago-bago, makikilala pa ba siya nito? Kaya nang makita niya si Julius Reed, siya ay lubos na nataranta. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nagmamadaling niyakap ni Keller Radcliffe si Bamboo Whittaker, little sister, come inside. Here, walang makakabuli sa'yo. Nalungkot din siya nang makitang umiiyak ang batang babae ng ganito. Mag-chat kayong dalawa, lalabas ako para magpahangin. Isinara ni Julius Reed ang pinto sa likod niya, naglakad pababa, at umupo sa isang bench sa residential area. 100 taon na ang nakalilipas, sa kanyang paglalakbay sa St. Clair City, nakilala niya ang isang iskolar. Ang iskolar na ito ay nauna sa kanyang panahon, tinitingnan ang lahat ng may detachment. Iyon ang unang pagkakataon sa mahaba at walang kamatayang buhay ni Julius Reed na nakilala niya ang isang taong makakasama niya. Maaaring ibahagi ni Julius Reed ang anumang bagay na kinaiinteresan ni Lucian Whittaker. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay isang buhay na historical records. Sa loob ng 10 taon, nanirahan siya sa pamilya Whittaker. Sa huli, nang malapit nang umalis si Julius Reed, tinanong niya si Lucian Whittaker kung gusto niya ng immortalidad. Ngunit tumanggi si Lucian Whittaker. Naniniwala siya na ang cycle ng buhay at kamatayan ay ang tunay na heavenly daw. Bago maghiwalay, sa unang pagkakataon, humingi ng pabor si Lucian Whittaker kay Julius Reed. Inaasahan niya na kung sakaling ang kanyang mga inapo ay nahaharap sa sakuna, ang matandang kaibigan na ito ay magpapatulong. Sumang-ayon kaagad si Julius Reed. Ngunit hindi niya akalain na ang pamilya Whittaker ay haharap sa ganoong araw. Lucian Whittaker, may 9 na buhay talaga ang pamilya mong Whittaker, sabi ni Julius Reed, nakatingin sa langit at umiling-iling na nakangiti, maswerte ka rin na nakilala mo ako. Huwag kang mag-alala,
Aalagaan kong mabuti ang dalagang iyon na si Bamboo Whittaker para sa iyo. With that, tumayo siya at naglakad pabalik sa taas. Kapag mayroon pa siyang mga alaala, magpapadala siya ng isang tao upang tingnan ang pamilya Whittaker tuwing 5 taon. Ang huling pagkakataon ay 4 na taon na ang nakakaraan. Ano ang naranasan ng pamilya Whittaker sa 4 na taon na ito? Paano sila napunta mula sa pinakamayamang pamilya sa Southern River Province hanggang sa kanilang kasalukuyang estado ng kahirapan? Kahit anong mangyari, paninindigan niya ang pangakong binitiwan niya ng maraming taon na ang nakararaan. Julius, halika dali at tingnan kung ano ang problema niya. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakita ni Julius Reed si Bamboo Whittaker na nakahandusay sa sahig. At si Kella Radcliffe ay umiiyak na sa pag-aalala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 683, ang nakaraan ng mga ngalakal sa lungguhit 1. Huwag kang gagalaw. Nang makita si Bamboo Whittaker sa lupa na may itim na mukha, si Julius Reed ay nagmamadaling lumapit at marahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang palso. Julius, kausap ko lang siya nang biglang nahimate ang dalagang ito. Nakatayo si Kella Radcliffe, walang magawang nagsabi, nang hinawakan ko siya, ang kanyang katawan ay nag-aapoy, nag-iinit. Pumunta sa drawer ko at kunin ang asol na bote. Bilis. Napapikit si Julius Reed, naramdaman ang palso ni Bamboo Whittaker. Tuldok-tuldok-tuldok, ang palso ay mabilis kung minsan, mabagal sa iba, at may mga panandali ang pagkawala. Nakuha ko. Tumakbo si Kella Radcliffe ng napakabilis, pagkatapos ay bumaba kasama ang maliit na asol na bote ng gamot. Julius, gagana ba ito? Nag-aalalang tanong niya. Sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay noong nakaraan sa pamamagitan ng pagkuha ng oral solution mula kay Julius Reed. Pero, ito pala ay pampatulog. Ngayon ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Walang puwang ang kahit kay titing na kapabayaan. O dapat ba tayong pumunta sa ospital? Tatawag ako sa 120 ngayon. Galit na inilabas ni Kella Radcliffe ang kanyang telepono, handang tumawag sa emergency number. Huli na, si Julius Reed ay naglabas ng 2 transparent na maliliit na table task mula sa asol na bote, pinasok ito sa bibig ni Bamboo Whittaker, at pagkatapos ay nagbuhos ng tubig. Magtatrabaho ba ito? Nadama ni Kella Radcliffe na hindi ito mapagkakatiwalaan, dapat pa rin akong tumawag sa 120. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Julius Reed, pero nakakahiya kung may mangyari kay Bamboo Whittaker sa murang edad. Ubo. Nang nakapag-dial na ng 3 digit ang kanyang telepono, ilang beses na umubo si Bamboo Whittaker at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Kung hindi ko siya mailigtas, walang sino man sa mundo ang makakapagligtas. Marahang hinawakan ni Julius Reed ang noo ni Bamboo Whittaker, ang kanyang ekspresyon ay medyo nagyayelo. Hindi siya makapaniwala, may nakatarget talaga sa isang batang babae. Isang nakamamatay na lason, talaga. Nahimatay ba ako? Tulala si Bamboo Whittaker, nakaramdam ng pagkahilo. Nakahinga siya ng maluwag at medyo gamaan ang pakiramdam niya. Ilang beses na ba? Yumuko si Julius Reed sa lupa, tinanong siya. 13 beses. Sinubukan ni Bamboo Whittaker na umupo, ngunit wala siyang lakas. Dati ay 1 beses sa 1 taon, pagkatapos ay tuwing 6 na buwan, pagkatapos ay tuwing 3 buwan. Habang nagsasalita siya, magkadikit ang mga kilay ni Bamboo Whittaker, huling pagkakataon, 1 linggo ang nakalipas. Magkaroon ng 2 pang pag-atake, at mamamatay ka kaagad. Binuhat siya ni Julius Reed at dinala sa kama sa guest room. Si Kella Radcliffe ay nagmamadaling sumunod sa likuran, na masakit na nagtanong, wala na bang pag-asa? Siya ay, isang bata. Huwag kang mag-alala, kapag kumilos ang iyong asawa, walang sino man ang hindi niya maibabalik. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Kella Radcliffe, pinakalma siya ni Julius Reed, huwag kang mag-alala, kahit na ang lason ay medyo nakakalito, hindi ito walang solusyon. Pabalik-balik siya sa kwarto, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Asawa, talaga, nagulat ang mga mata ni Kella Radcliffe. Kung talagang maliligtas si Bamboo Whittaker, hindi na siya mag-aalala ng ganito. Takot na takot si Kella Radcliffe nang mahimatay si Bamboo Whittaker kanina. Ang lason sa loob niya ay hindi kikilos sa loob ng kalahating buwan, ngunit sa kalahating buwan na ito.
Huminga ng malalim si Julius Reed, bahagyang tinapik ang kanyang noo. Kapag naayos ko na ang lahat ng kaguluhang ito mula sa pamilya Roosevelt, maglalaan ako ng oras para tulungan kang pinuhin ang gamot. Kahit na alam niya ang pharmacology, hindi niya nilinis ang sarili niya. Kung hindi sana nagkaroon ng ganoong pagkakamali kay Keller Radcliffe noong nakaraang pagkakataon. Ang mga gamot na nilinis niya ay halos kalahating tapos na. Pagkatapos ng lahat, siya ay immune sa daan-daang mga sakit at hindi naaapektuhan ng lason. Bakit pinipino ang mga gamot? Ano ang silbi? Pumatay ng oras. Kung gayon kailangan mong magmadali. Nag-aalalang sabi ni Keller Radcliffe sa likuran niya. Si Bamboo Whittaker ay isang mabuting babae. Si Keller Radcliffe, sa kanyang nag-uumapo na pagmamahal sa ina, ay nagustuhan ang batang babae sa unang tingin. Kaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kayang makita siyang nahihirapan ng ganito. Wala pa siyang 20 taong gulang. Naglabas si Keller Radcliffe ng basang tuwalya sa pagkabalisa at marahang pinunasan ang pawis sa mukha ni Bamboo Whittaker. Ang Whittaker family, dating pinakamayaman sa Southern River Province 4 na taon lang ang nakalipas, paano sila nahulog sa ganoong estado? Lumingon si Julius Reed at tumingin kay Bamboo Whittaker, na tila wala rito. Noong siya ang Valley Master ng 10,000 Mountain Alliance, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng Whittaker family. Paano sila nahulog sa ganoong estado sa loob lamang ng ilang maikling taon? At mula sa sinabi ni Bamboo Whittaker, ang lason na ito ay nakatago ng hindi bababa sa 3 taon. Ang pamilya Whittaker ay hindi bumagsak, sabi ni Bamboo Whittaker na may mapait na ngiti, mayroon na lang itong bagong master ngayon. Sa pamamagitan ng salaysay ni Bamboo Whittaker, sa wakas ay naunawaan ni Julius Reed ang nangyari nitong 4 na taon. 8 taon na ang nakalipas, isang miyembro ng Whittaker family, ang kapatid ni Bamboo na si Blaze Whittaker, ay nagpakasal sa isang babae mula sa Koch family of Morwenna. Ian Koch. Sino ang nakakaalam na ang Koch family ay may mga lobo na ambisyon, at mula nang pumasok si Ian Koch sa pamilya, nagsimula na silang kumilos. Nagplano silang agawin ang negosyo ng Whittaker family. Sa oras na napagtanto ng matanda, siya ay may malubhang karamdaman. Sa kabutihang palad, siya ay nagpanggap na may sakit ng maaga, na nagbigay ng pagkakataon kay Bamboo na makatakas sa pamilya Whittaker na may larawan. Sa oras na iyon, kontrolado na ng pamilyang Koch ang lahat ng ari-arian ng Whittaker. Maging ang mga bodyguard sa bahay ay mga tauhan ni Ian Koch. At 1 linggo matapos makatakas si Bamboo sa pamilya Whittaker, biglang namatay ang matanda sa isang marahas na kamatayan. Makalipas ang 1 buwan, namatay si Blaze Whittaker sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. At ang lahat ng Whittaker family ay namatay sa maikling panahon. Kahit ang mga doktor ay walang mahanap na ebidensya. Ang natitira na lang sa buong pamilya Whittaker ay si Bamboo Whittaker, na may dalang nakamamatay na lason, gumagala sa pagkatapon. Gayunpaman, hindi sumuko ang pamilya Koch sa paghahangad na patayin si Bamboo. Ang Koch family ni Morwenna. Bahagyang tumawa si Julius Reed, ang katapangan. Ayon sa sinabi ni Bamboo, ang mga Whittakers ay tiyak na dinapuan ng kakaibang lason. At ang pinagmulan ng lason na ito ay maaaring mula lamang sa isang lugar. Gamot King Valley. Magpahinga ka ng mabuti sa ngayon, ipaghihiganti ko nga ito para sa iyo, sabi ni Julius Reed habang tumalikod na palabas ng silid. Si Lucian Whittaker ay kanyang kaibigan, isa na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, isang bihirang kaibigan sa malawak na ilog ng panahon. Ngunit ngayon, ang pamilya Whittaker ay inuusig. Hindi siya makatayo at manood. Hello, ito ay Karen. Sino ka? Bakas sa boses ni Karen ang iritasyon sa telepono. Ako, maginhawa ba para sa iyo na makipag-usap? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Madalas na nananatili si Karen sa pamilya Leocadia, at kung minsan ay hindi ito komportable para sa kanya. Nasa labas ako, walang tao sa paligid ko. Ang lamig ng boses ni Karen. Sino ka? Tumigil ka sa paglalaro. Hindi alam ng maraming tao ang kanyang pribadong numero. Nang makita niya ang papasok na numero ng tawag, naisip pa ni Karen na baka ito ay isang panloloko o panliligalig na tawag. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring tawagin ng nasa linya ang kanyang pangalan ng direkta. Julius Reed. Banal na tae. Nanginginig ang kamay ni Karen,
at muntik nang mahulog sa lupa ang telepono. Diyos ko, paano mo nakuha ang numero ko? Ang paglalakbay sa Gonzales City noong nakaraan ay nag-iwan ng malalim na anino sa kanya. Si Terry Moore, na itinuturing ang kanyang sarili na walang talo, ay nagkulong sa gym ng pagsasanay pagkatapos bumalik sa kabisera at sumuntok ng mga sandbag sa loob ng isang buong linggo. Hindi mo kailangang malaman, malamig na wika ni Julius Reed, narinig mo na ba ang 3 taon, 3 buwan, 3 araw na scatter? Ano, nalalason ka ba? Medyo nag-aalinlangan si Karen, bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Sagutin mo ako. Nag-uutos ang tono ni Julius Reed, na may undercurrent ng unspoken authority. Ang gamot na iyon, sa ngayon, bukod sa Valley Master of Medicine King Valley, 5 tao lang ang nakakaalam ng formula, sabi ni Karen, na curious pa rin, bakit mo ito tinatanong? Para iligtas ang isang tao. Maikling tugon ni Julius Reed bago muling nagutos, ipadala sa akin ang impormasyon ng 5 taong ito. Kung hindi, pupunta ako sa kabisera upang patayin ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. 684 na kabanata ang lihim ni Arlo Percival sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Ang Medicine King Valley ay isang misteryosong pag-iral. Ilang taon na ang nakalilipas, nang nagkataon si Julius Reed, nagkaroon siya ng spur-of-the-moment exchange sa ika-17 henerasyong Valley Master. Nagkasundo ang dalawa sa isang kompetisyon. Para makita kung kaninong paglaban sa lason ang mas malakas. Matapos makain ang 78 iba't ibang mga lason, mahirap matukoy ang isang nagwagi. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa huli, dahil sa pag-aalala sa mukha, ininom ng Valley Master ang kayamanan ng Medicine King Valley. Ang Godslayer Pill. Matapos lunukan ang Godslayer Pill, agad na idineklara ni Julius Reed ang Valley Master of Medicine King Valley bilang panalo, pagkatapos ay tumalikod at umalis. At ang ika-17 henerasyong Valley Master na kumain ng tableta, damyugaw mula sa lahat ng 7 butas. Namatay siya sa isang marahas na kamatayan. Sa kanyang namamatay na sandali, ang kanyang kamay ay nakaturo pa rin sa direksyon na iniwan ni Julius Reed. Kahit ngayon lang, sa Grand Hall ng Medicine King Valley, nakasabit pa rin ang isang larawan ni Julius Reed. Ngunit, bilang isang panlabas na alagad ng sekta, walang karapatan si Karen na pumasok sa engranding bulwagan. Kung ito ay isang inner sect disciple of Medicine King Valley, malamang na makilala nila agad si Julius Reed. At eksakto sa patimpalak na iyon 3 taon, 3 buwan, at 3 araw na ang nakalipas ng naunawaan ni Julius Reed. Kahit na siya ay nabuhay ng 10,000 taon, ang kanyang memorya ay nanatiling napakahusay. Ngayon, kung isasaalang-alang ang mga sintomas ni Bamboo Whittaker, kasama ang tiyempo ng pagsisimula, halos makapag-conclude ang isa. Ang lasong natamo niya ay walang iba kundi ang 3 taon na 3 buwan na 3 araw na pagkalat. Mula sa unang pag-atake hanggang sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkalason. Ito ay eksaktong 3 taon, 3 buwan, at 3 araw. Kaya naman ang pangalan nito. Natutulog siya. Lumabas si Keller Radcliffe sa kwarto. Marahang isinara ang pinto sa likod niya. Ang kaawa-awang batang babae na ito ay nahirapan. Lumapit si Julius Reed at marahang niyakap si Keller Radcliffe. Manam, kailangan mo siyang iligtas. Si Keller Radcliffe ay pisikal at mental na pagod. Hindi niya akalain na napakaraming naranasan ng isang batang babae sa pamumulaklak ng kanyang buhay. Ding! Tumunog ang tunog ng alerto sa text message, at kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono upang tingnan ang mensahe. Ipinadala ito ni Karen. Naglista ito ng 5 pangalan ng mga tao mula sa Medicine King Valley na alam ang formula para sa 3-year 3-month 3-day scattering. Sa dulo ng mensahe ay isa pang linya. Ang pagtitiis sa kung ano ang hindi matitiis ay hindi matitiis. Impotent fury. Sumagot si Julius Reed ng 4 na salita at pagkatapos ay maingat na inimbak ang telepono. Kailangan kong lumabas saglit, alagaan mong mabuti si Bamboo Whittaker habang wala ako. Sa pagbabantay ni Cosmo at ng kanyang mga tauhan sa itaas, hindi siya nag-alala sa kaligtasan ni Keller Radcliffe. Maliban kung pumasok si Nelson. Ngunit batay sa nalaman ni Julius Reed tungkol sa kanya, malamang na ang babaeng iyon ay hindi ganoon kaingat. Pagkalabas ng mansyon, sumakay siya ng kotse papunta sa Bronze Sparrow platform.
Si Aaron Jackson ay nakikipag-chat kay Oren Beaumont sa opisina. Boss Davenport. Nang makitang pumasok si Julius Reed, mabilis na tumayo si Oren Beaumont at magalang na yumuko. Pwede ka nang umalis. Bilisan mo ang pag-aalaga kay Jerison Justin. Tinuro ni Aaron Jackson si Oren Beaumont. Maging maingat at maingat. Si Devlin ay isang taong may kayamanan. Naiintindihan. Tinapik ni Oren Beaumont ang kanyang dibdib. Maaasahan mo ako. Sige. At manatiling ligtas. Kinawayan siya ni Aaron Jackson, at agad na tumalikod at umalis si Oren Beaumont. Hindi ito ang kanyang unang gawa ng pagkakanulo, at ipinagkatiwala ko sa kanya muli ang responsibilidad, umaasa na magsusumikap siyang patunayan ang kanyang sarili. Tumayo si Aaron Jackson, inalok ang kanyang upuan kay Julius Reed. Ngunit siya ay talagang may kakayahan. Dahil nagtrabaho ako kay Caden Cook dati, hindi ko napansin. Medyo kakaiba si Oren Beaumont. Pinanood ni Julius Reed si Oren Beaumont na umalis nang walang sinasabi pa. Any news from Ivan Reed? Si Julius Reed ay hindi nag-aalala sa maliliit na manlalaro tulad ni Oren Beaumont. Nananahimik si Ivan Reed. Simula nang tapusin niya si Caden Cook at ang iba pa at nagdulot ng gulo para kay Fabian Percival, hindi na siya nagdulot ng gulo. Sinubukan ni Aaron Jackson na alalahanin, na parang may naisip. Tama, may hinahanap sila. Markang Paiwa. Elwood Thornycroft. Mahinahong sabi ni Julius Reed. Paano mo nalaman? Medyo naguguluhan si Aaron Jackson, lagi kong iniisip, sa katayuan ni Mr. Reed sa kabisera, ganoon ba talaga kahirap alagaan si Fabian Percival? Para sa kanya, ang pakikitungo kay Fabian Percival ay kasing dali ng pagpiga ng langgam. Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang tabletop gamit ang kanyang kamay. Kung gayon, ano ang gusto niya kay Elwood Thornycroft? Ito ay isang bagay na pinag-isipan ni Aaron Jackson ng mahabang panahon. Pero hindi pa rin niya moari. Hinahabol niya si Elwood Thornycroft dahil may kailangan si Thornycroft. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang ulo, nakatingin kay Aaron Jackson. Hindi niya pinisil ang langgam na iyon dahil may nakatayong itim na oso sa likod nito. Ang tubig ng Gonzales City ay lumalim na. Napabuntong hininga si Aaron Jackson, bakas sa mukha niya ang pagod. Ang dating hindi kapansin-pansin na maliit na lungsod ay naging sentro ng aktibidad bago matapos ang taon. Ivan Reed ng Capital, American Roosevelt, ang pamilya Lopez, at maging si Fabian Percival. At sa likod nilang lahat, ang mga invisible na puppet masters ay humihila ng mga string. Hindi siya naglakas loob na magpahinga kahit sandali. Kumusta ang mga miyembro ng pamilya Lopez? Biglang tanong ni Julius Reed. Ang mga mula sa pamilya Lopez ay binugbog ng mga empleyado ng Fabian Percival sa 5-State International noong araw na iyon at umalis sa Gonzales City magdamag. Ibinuka ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamay, malamang na dinidilaan ang kanilang mga sugat ngayon. Noong araw na iyon nang aalis na si Julius Reed, inayos niya ang seguridad sa 5-State International para ipaalam kay Rocco Leocadia, na naghihintay sa ibaba. Para sabihin sa kanya ang tungkol sa pambubugbog sa mga tauhan ni Fabian Percival. Si Rocco Leocadia, galit na galit, ay inakay ang kanyang mga tauhan at walang palitan ng mga salita, sinimulang bugbugin ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Sa huli, dumating ang isa pang grupo mula sa pamilya Lopez at nakakahiyang kinuha ang mga binugbog na lalaki. Nga pala, boss, samando si Aaron Jackson, misteryoso ang tono, may gustong makita ka. WHO. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Arlo Percival. Ang asawa ni Jennifer Lopez. Ang ama ni Zane Percival. Eksakto. Ngunit si Arlo Percival ang nagsabi sa akin ng isang sikreto, bulong ni Aaron Jackson sa tabi ni Julius Reed, si Zane Percival ay hindi ang kanyang biological na anak. Sa katunayan, si Arlo Percival ay hindi man lang naglagay ng daliri kay Jennifer Lopez. So sinasabi mo, si Arlo Percival ay wala sa posisyon na tulad mo. Noong huling pagkakataon sa Gonzales City, inayos ni Julius Reed na makatulog si Aaron Jackson kasama si Jennifer Lopez, at kumuha pa sila ng ilang mga larawang na kompromiso. Kaya nga gustong ipaghiganti ni Arlo Percival ang sarili sa babaeng iyon. Tinanong ni Aaron Jackson, gusto mo ba siyang makilala? Oo naman. Tumanggaw si Julius Reed. Si Jennifer Lopez, na nakulong sa pamilya Lopez sa kabisera, ay hindi posibleng nasa anumang panganib.
At dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi tiyak kung makokontrol siya ng pamilya Lopez. Ang balita ay nagmula sa Wolf Cavalry na nakatago sa kabisera. Sinimulan na ni Jennifer Lopez ang kanyang huling paninindigan. Matapos ang mga taon ng operasyon, mas naniwala si Julius Reed na maaari siyang bumangon muli. Kung ganoon, si Arlo Percival ang magiging pinakamahusay na Shadow Warrior. Naghihintay siya sa Copper Sparrow Terrace. Kinuha ni Aaron Jackson ang telepono at idinial ang numero ng front desk, tawag sa Arlo Percival. Makalipas ang kalahating minuto, dahan-daang binuksan ang pinto ng opisina. Nang makita si Julius Reed, diretsong lumuhad si Arlo Percival. Anong ginagawa mo? Ang pagkilos ng pagluhod na ito ay nagulat kay Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Percival ay may ilang reputasyon sa Gonzales City. Napakalaki ng kita ng logistics park ng Arlo Percival. Ngayon ang lumuhad sa pagpupulong ay medyo hindi kinaugalian. Ang aking anak na lalaki at asawa ay nasaktan si Mr. Reed, at bagaman wala silang kinalaman sa akin, ako, kung tutuusin, ang kanilang nominal na miyembro ng pamilya. Malakas na idiniin ang ulo ni Arlo Percival sa sahig. Siguro sinabi sa iyo ni Mr. Jackson, gusto kong mamatay ang kasuklam-suklam na babaeng iyon nang walang mapaglilibingan. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin? Pinag-cross ni Julius Reed ang kanyang mga paa, tinitingnan ang galit na mukha na si Arlo Percival sa lupa. Mayroon akong ebidensya na sinusubukan niyang saktan si old Mr. Lopez. Tumangala si Arlo Percival, seryoso ang tono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 685, Paghihiganti ng dugo para sa kamatayan ni Ama Salungguhit isa. Arlo Percival, bakit mo ginawa ito? Umupo si Julius Reed sa isang upuan, nakatingin kay Arlo Percival na nakaluhod sa kanyang paanan, pinaikot-ikot ang isang daliri at sinabing, sa isang araw lang na darating ang mag-asawa ng 100 araw ng biyaya, lalo pa ang dekada o higit pa na magkasama kayo. Sa pagkakaalam ko, ang tagumpay mo ngayon ay hindi mangyayari kung wala ang tulong ni Jennifer Lopez, hindi ba? Si Arlo Percival ay orihinal na nagmula sa isang pamilya ng mga mangingisda, na ang kanyang mga ninuno ay mga mahihirap na magsasaka sa loob ng 3 henerasyon. Nang maglaon, nagsimula siya ng isang breeding farm sa Gonzales City, isang maliit na asset, ngunit ito ay ilang daang libo lamang. Mahigit isang dekada bago ikinasal si Julius Reed sa Radcliffe family at naging balita, ang pinakapasabog na kwento sa Gonzales City ay ang pagpapakasal ni Arlo Percival sa isang asawang kasing ganda ng isang anghel. Noong panahong iyon, walang nakakaalam na si Jennifer Lopez ay miyembro ng kilalang Lopez family sa kabisera. Tuldok. Sa oras na nalaman nila, tinalikuran na ni Arlo Percival ang seafood breeding industry at naging tycoon sa logistics industry ng Gonzales City. Lahat sa loob lamang ng 5 taon. Nag-transform siya bilang isang kilalang negosyante ng Gonzales City at banayad na inihayag ang pagkakakilanlan ni Jennifer Lopez. Noon lamang napagtanto ng mga taga Gonzales City na ang asawa ni Arlo Percival noong mga taong iyon ay talagang miyembro ng pamilya Lopez mula sa kabisera. Masasabing, kung wala ang suporta ni Jennifer Lopez, magiging fish breeder pa rin si Arlo Percival ngayon. Mas gugustuhin kung hindi dumating sa buhay ko ang ulupong na iyon ng isang babae. Mas gugustuhin ko pang magpatakbo ng breeding farm sa Gonzales City, kumikita ng ilang daang libo bawat taon. Si Arlo Percival ay lumuhad sa lupa, ang kanyang mga kuko ay naghuhukay ng malalim sa kanyang laman. Talagang gusto kong talunin ng buhay ang makamandag na ulupong na iyon. Habang nagsasalita siya, puno ng puot ang boses niya. Maging ang katawan niya ay hindi maiwasang manginig ng bahagya. Ito ay medyo kawili-wili, mahinang sabi ni Julius Reed, na ikinakaway ang kanyang kamay. Tumayo ka at magsalita, hindi magandang lumuhad ng ganito. Pagkatapos niyang magsalita, agad na dinala ni Aaron Jackson ang isang upuan at inilagay sa likod ni Arlo Percival. Kaya ko lang lumuhad. Kung gusto mong makipagtulungan, magkaibigan tayo, pinutol ni Julius Reed si Arlo Percival at sinenyasan siyang umupo. Palagi kong tinatrito ng maayos ang mga kaibigan ko. Talaga, pilit na binuhat ni Aaron Jackson si Arlo Percival at pinaupo sa upuan, ang aming boss ay hindi kailanman malambot sa mga kaaway. Ngunit sa mga kaibigan, siya ay talagang tapat. Salamat,
Mr. Reid. Umupo si Arlo Percival na medyo naninigas, ang kanyang mga kamay ay awkward na nakalagay sa kanyang mga hita. Magsalita ka nga, ano ang sama ng loob mo at ni Jennifer Lopez? Tumingin si Julius Reid kay Arlo Percival, nagsasalita ng walang pakialam. Kahit niligawan ka niya, hindi naman nabibigyang katwiran na maging ganito ka-extremes, di ba? At least hinayaan kanyang mamuhay ng maayos at hindi pinaghigpitan ang pakikipagrelasyon mo sa ibang babae. Walang mga paghihigpit. Tumawa ng malakas si Arlo Percival, saka tumayo at dahan-daang ibinaba ang kanyang pantalon. Ang makamandag na babae na iyon, noong gabi ng aming kasal, gumamit siya ng kutsilyo para wala akong silbi. Nag-aalala siya na baka magalit ako. Nag-aalala na baka maghanap ako ng ibang babae sa hinaharap. Nag-aalala na ang mayroon ako ngayon ay hindi mapupunta kay Zane Percival. Nang makita ang eksenang ito, kapwa sina Aaron Jackson at Julius Reid ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Ang babaeng ito, masyado siyang malupit. Hindi lang iyon, siya at ang kanyang kasintahan ay magkikita ng palihim sa aming bahay, at sa labas lang ako ng pinto maghintay. Habang nagsasalita siya, nabaluktot ang mukha ni Arlo Percival. Ang mga kamay nito ay kusang nakahawak sa kanyang dibdib. At isang beses, sa kabila ng kalungkutan, ako ay nalasing at nakatulog sa pintuan. Ang aking ama, na higit sa 50, ay dumaan, narinig kung ano ang nangyayari sa loob. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, sumisigaw ng malakas, narinig niya ang mga ingay ng mga mangangalon niya sa loob, at sa sobrang galit, sumabog siya. At pagkatapos, ang manliligaw na iyon, pinatay niya ang tatay ko on the spot. Ang kahabag-habag na Jennifer Lopez na iyon ay humiling na sabihin ko sa lahat na biglang namatay ang tatay ko dahil sa stroke. Nabuhay lang ako ng ganito katagal para makita na ang pares ng aso ay nakukuha ang nararapat sa kanila. Ibinagsak niya ang sarili sa lupa kasabay ng isang thud, na marahas na ibinagsak ang kanyang ulo sa sahig. Nang mabalitaan kong pinatay mo ang bastos na si Zane Percival, tuwang-tuwa ako na hindi ako makatulog buong gabi. Haha, tawa ng tawa si Arlo Percival sa langit, puno ng puot ang mukha niya. Mr. Reid, kaya kong gawin ang lahat para sa iyo, basta't ipadala ang mapang-apod na mag-asawang iyon sa kanilang libingan. Halos mabaliw siya dahil sa galit. Boss, na-check ko na dati, sabi ni Aaron Jackson mula sa likod ni Arlo Percival kay Julius Reid, ang ama ni Arlo ay namatay talaga sa mahiwagang pangyayari. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay dali-daling na-cremate, lahat sa loob ng kalahating araw. Mula nang dumating siya sa Gonzales City, sinisiyasat ni Aaron Jackson ang mga kilalang lokal na negosyante. At nang sinaktan ni Zane Percival si Julius Reid, hindi lang si Zane ang inimbestigahan ni Aaron, hinukay niya ang 3 henerasyon ng kasaysayan ng Percival family. Naniwala siya sa mga salita ni Arlo. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari mong gawin? Nagtaas ng kamay si Julius Reid, sinenyasan si Arlo na magpatuloy. Akala ko ito ay isang kwento tungkol sa isang kasal ng kaganhawahan, ngunit hindi ko naisip na si Jennifer Lopez ay maaaring maging napakalupit. Ang pagtawag sa kanya ng isang makamandag na babae ay magiging isang maliit na pahayag. Ang grupo ko sa logistic ay talagang nagsisilbi kay Jennifer Lopez. Umupo ulit si Arlo Percival, dahan-daang naglabas ng sigarilyo sa kanyang bulsa. Mr. Reid, pwede ba akong manigarilyo? Nanginginig ang kamay na may hawak ng sigarilyo. Sigurado si Julius Reid na ito ay isang puot na nakaukit sa kanyang mga buto. Hindi maaaring peke ang ganoong pag-arte. Smoke kung ito ay nagpapagaan sa iyong pakiramdam. Salamat. Inilagay ni Arlo ang sigarilyo sa kanyang bibig, nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanap ng lighter. Basag. Kumuha si Aaron Jackson ng lighter at sinindihan siya ng sigarilyo. Mr. Jackson, ako. Sa sobrang tuwa ni Arlo Percival halos tumayo siya. Si Aaron Jackson ng Gonzales City na nagsisindi ng sigarilyo. Sabi ng amo, basta tunay kang sumama sa amin, mula ngayon ay kapatid ka na. Idiniin ni Aaron ang kanyang balikat at walang pakialam na sinabi, at ano ang sigarilyo sa pagitan ng magkapatid. Salamat. Napalunok si Arlo at nanginginig na hinayla ang kanyang sigarilyo. Namutla ang mukha niya, halatang pagod na pagod sa sobrang emosyon. Ang aking kumpanya ng logistic ay tinutulungan si Jennifer Lopez na magpuslit sa loob ng maraming taon.
At ang mga kalakal na ipinuslit niya ay lahat ng mga ari-arian ng pamilya Lopez, pagsisiwalat niya habang dahan-daang bumubuga ng usok, sa madaling salita, buong oras niyang nililigiran ang sarili niyang mga bulsa, gamit ang pera ng pamilya Lopez sa balahibo ng kanyang pugad. Ang isang panloob na trabaho ay mahirap pigilan. Napaawang ang labi ni Aaron Jackson, na parehong nabigla. Alam ng lahat na ang kapangyarihan ni Jennifer Lopez sa loob ng pamilya Lopez ay lumalago sa paglipas ng mga taon, kahit na sa lawak ng pagkontrol sa mga negosyo ng pamilya na pinakakumikita. Ngunit sino ang makakapag-isip na ang unang pagtaas ng Jennifer Lopez ay binuo sa pagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya? Sa nakalipas na mga taon, si Jennifer Lopez ay nag-import ng isang batch ng mga gamot mula sa ibang bansa. Ako ang naghahawak ng mga bagay na ito, ngunit hindi niya ako pinahintulutan na hawakan ang mga gamot na ito, patuloy ni Arlo, na ibinalik ang sigarilyo sa kanyang bibig para sa isang malalim na pagbunot, isang pagkakataon, iyon ay pagkatapos na harapin ni Mr. Jackson ang kahabag-habag. Iniwan niya ang kabisera sa isang kakilakilabot na estado, at ang kanyang mga kalakal ay matatanggap ko lamang. Dahil sa pag-usisa, tahimik kong binuksan ang mga ito, at nalaman ko na lahat sila ay ipinagbabawal na gamot. Ang kanilang pinagmulan ay minarkahan bilang nagmula sa isang lab sa California, mga gamot na ginawa doon. Pagkatapos ng pagkuha ng mga ito, kung ang isa ay hindi ubusin ang antidote sa mga regular na pagitan, ang tao ay nasa hindi mabata na sakit. Ibinagsak ni Arlo Percival ang upos ng sigarilyo niya sa lupa, dahan-daang giniling ito, at ang oras bago ang matandang Mr. Lopez ay kailangang uminom ng kanyang susunod na dosis ay wala pang 3 araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 686, Pagtalakay sa Kooperasyon sa Lungguhit 1. Nang umalis sa Bronze Sparrow platform, hindi napigilan ni Julius Reed na umiling. Sabi nila, ang puso ng babae ang pinakamakamandag. Pero hindi niya inasahan na lalasunin pa ni Jennifer Lopez ang sariling ama. Ang tila kalmado na pamilya Lopez ay walang alinlangan na lulubog sa kaguluhan sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Julius Reed. Sa kalaunan ay bibisita siya sa kabisera. Tuldok-tuldok-tuldok, ngunit ang panahong iyon ay hindi ngayon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ang Rolls-Royce sa 5 State International. Nagpadala na ng mensahe si Itay Huntington na nagpapaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon sa pulong. Ang pamilya Chapter, hindi karaniwan, ay nagpakita ng sinseridad at nais na maabot ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa lalong madaling panahon. Simula noong huling insidente, halos 100% ang tiwala ng babaeng ito kay Julius Reed. Makalipas ang kalahating oras, pumarada ang Rolls-Royce sa parking lot ng 5 State International. Tuwang-tuwa ang security guard na ipinarada ang sasakyan ni Julius Reed. Mula nang makilala niya ang kahangahangang si Julius Reed sa handaan, ipinagmalaki niya ang lahat. Inangkin niya na ang kanyang kapatid ay sabay-sabay na nakipag-ugnay sa chairman at general manager ng kumpanya, at halos awayin siya ng 2 babae sa opisina. Habang pinapasa ang kwento, mas naging sensational. Ilang araw lang ang nakalipas nang lumabas si Itay Huntington sa negosyo at narinig ang isang partner na binabanggit ang kwentong ito. Sinasabing sa Gonzales City, isang malaking enterprises chairman at general manager, 2 babae, ang nagagawa ng kutsilyo, lahat para sa kapakanan ng isang lalaki. Sa mas malapit na pagtatanong, nalaman niya na siya mismo ang taong nasasangkot. Mr. Pendleton, maaari mo bang iparada ang kotse? Inihagis ni Julius Reed ang susi ng sasakyan kay Mr. Pendleton at tumalikod na para maglakad patungo sa gusali. Kuya, hinahanap mo ang chairman namin, tama? Sigaw ni Mr. Pendleton mula sa likuran. Oo, tugon ni Julius Reed nang hindi lumingon kay Mr. Pendleton. May kilala akong lalaki na nagbebenta ng gamot na pampalakas ng bato, kailangan mo ba? Swish! Bago pa matapos magsalita si Mr. Pendleton, naramdaman niyang may lumilipad papunta sa kanya. Mabilis niyang hinarang gamit ang kanyang kamay at nalaman niyang ito ay isang papel na eroplano na gawa sa $100 bill. Ang pagiging mayaman ay talagang mahusay. Hinalikan ni Mr. Pendleton ang pera at maingat na inilagay ito sa kanyang bulsa. Nang tumangala siya, natuklasan niyang nawala na si Julius Reed. Kabataan, napakaganda talaga.
Nainggit si Mr. Pendleton sa kanya habang minamasahe niya ang kanyang likod, na halos hindi na maituwid. Noong araw, isang buntong hininga. Gayunpaman, walang ideya si Julius Reed kung ano ang nangyayari sa ulo ni Mr. Pendleton. Ang tanging iniisip niya ngayon ay ang pag-akyat sa itaas para ma-pressure ang mga miyembro ng pamilya Chopter. Gaya nga ng kasabihan, ang isang weasel na bumibisita sa isang manok ay hindi kailanman para sa mabuting hangarin. Siguradong may nakatagong motibo ang pamilya Chopter sa pagpunta rito. Ngunit kung ano nga ba ang mga ito, hindi pa niya naiisip. Maging si Beckett Carmichael, na gumamit ng kanyang mga koneksyon, ay dumating na walang dala. Kung mas mailap ang mga detalye, tila mas mahalaga ang bagay. Darating ang gulo. Pumalakpak. Pagdating sa pintuan ng meeting room, simbolikong kumatok si Julius Reed ng 2 beses. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang 5-star outstanding na empleyado ng taon ng kumpanya at kailangang magpakita ng magandang halimbawa. Hindi magalang kung direktang pumasok nang hindi kumakatok. Pumasok ka. Ang boses ni Itay Huntington ay nanggaling sa loob ng silid. Matapos itulak ang pinto, umupo si Julius Reed sa tabi ni Itay Huntington at nakangiting tumango kay Roosevelt Chide. Sa likod ni Roosevelt Chide ay nakatayo si J. King, na tila gumaling ng mabuti mula sa kanyang mga pinsala. Gaya ng inakala ni Julius Reed. Si J. King ay isang master at siya rin ang panghuling tagapasya ng pangkat ng Roosevelt sa pagkakataong ito. Kahapon, nang pahirapan niya si J. King, mukhang nabalisa si Chopter. Bukod dito, ang anumang desisyon na ginawa ni Chopter ay kailangang isaalang-alang ang mood ni J. King. Dapat bang lumuhad at yumoko ang anak ng isang makapangyarihang American Business Consortium sa isang utusan? Obvious naman na napaka-espesyal ng identity ni J. King. Si Roosevelt Chide ay isang anak ng pamilyang Roosevelt, at ito ay walang pag-aalinlangan. Kahit na ang mga pangunahing website ay maaaring subaybayan ang bawat galaw ni Chopter mula sa kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Sa ganitong paraan, mas nakakatakot ang pagkakakilanlan ni J. King. Anong uri ng tao ang binata na ito na maaaring makagambala sa mga intensyon ng pamilya Roosevelt? Tutuloy pa ba tayo? Nakangiting tanong ni Roosevelt Chide kay Itay Huntington. Hindi niya inasahan na muling magpapakita si Julius Reed. Maaaring hindi maayos ang mga bagay-bagay. Lalo na't may malungkot na ekspresyon sa mukha ni J. King. Siyempre kaya natin. Tumango si Miss Huntington at tumingin kay Julius Reed sa tabi niya. Darling, nasa iyo ang desisyon sa paparating na mga bagay. Mahal. Nagtaas ng kilay si Chopter, hindi napigil ang magtanong, kayo ba? Nakalimutan kong magpakilala, mistress niya ako. Namula ang mukha ni Itay Huntington, bahagyang napahiya. Sabi niya, pero tinatrato niya ako na parang sarili niyang asawa. Nawalan ng masabi si Chopter, at sa wakas ay nasabi na lamang niya ng tawa, hindi ko inaasahan na kayong mga Eastern. Ubo. Sa sandaling iyon, umubo si J. King, at mabilis na ibinalik ni Chopter ang usapan, plano naming makipagtulungan sa mga plantasyon ng iyong alyansa sa negosyo, na handang bumuo ng bagong sakahan. Naglabas siya ng isang stack ng mga dokumento at itinulak ito sa harap ni Julius Reed. Mr. Reed, pakitingnan. Nasuri na ito ni Miss Huntington, at walang major issues. Isang bukid. Kinuha ni Julius Reed ang mga dokumento mula sa mesa at sinimulang bam-asang mabuti ang mga ito. Ang mga dokumento ay naglalaman ng isang plano upang magtanim ng isang malawak na hanay ng mga halamang gamot at halaman sa kabundukan ng Gonzales City. Nagtalaga pa sila ng isang kapirasong lupa para sa pastulan. Kung gagawin mo ito, hindi ba dapat pumunta ka sa mga damuhan? Ang Gonzales City ay isang lungsod sa baybayin, isang bagay tulad ng industriya ng aquaculture ng dagat ay magiging mas angkop. Nagpaplano ka sa pagpapastol, tiyak na nagbibiro ka, di ba? Inihagis muli ang mga dokumento sa mesa, biglang naging matigas ang ekspresyon ni Julius Reed. Mr. Reed, eto na po, medyo nakasimangot na simula ni Chopter, na survey na ng mga tao natin ang lugar. Fabian Percival, kilala mo siya. Sabi niya malapit sa dagat sa Gonzales City, kung mag-aalaga tayo ng dairy cows at magtatanam ng mga halamang halaman, mas maraming beses na mas maganda ang epekto. Hindi pwede. Desididong tumanggi si Julius Reed. Isang breeding farm.
Ito ay malinaw na isang smokescreen para sa ilang lihim na motibo. Damo, bundok, halaman. Alin sa mga ito ang kailangan ng pamilya Roosevelt? O, wala ba sa kanila? Di ko ilang. Mr. Reed, handa kaming mamuhunan ng maraming pera. At ang Amerika, gaya ng dati, ay pinapaboren ang mga natural na produkto mula sa huaksiya. Medyo balis ang paliwanag ni Chopter, kung sumasang-ayon ka, agad kaming maglilipat ng $1 bilyong bilang paunang bayad sa pagtatayo. 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, babayaran namin ang natitirang $4 bilyong sa isang pagkakataon. Hanggat sumasang-ayon ka, $1 bilyong ang ililipat sa account ng iyong kumpanya sa loob ng kalahating oras. Ang gayong kaakit-akit na alok ay naging dahilan upang maging si Itay Huntington ay medyo naantig. Sa 3 buwan, ang kailangan lang nilang gawin ay mag-deploy ng ilang breeding company mula sa loob ng alyansa at magdagdag ng kaunting lakas paggawa. Ang kabuuang halaga ay tinatayang hindi man lang lalampas sa $1 bilyong. Ito ay halos tulad ng pagkuha ng pera. Ang isang anomalya sa mga gawain ay madalas na pinasinungalingan ang isang masamang impluwensya. Sa pakikipaglaban sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, natural na naunawaan niya ang prinsipyong ito. Walang libreng tanghalian sa mundo. Well, bahagyang napakunot ang noo ni Julius Reed, at itinaas niya ang 2 paa sa mesa, na tila naguguluhan, mukhang, baka matalo ka rito. Ayos lang. Nang makita ang isang tislap ng pagkakataon, nagmamadaling ikan-away ni Chopter ang kanyang kamay, mayaman ang aming pamilya, gusto lang naming gumawa ng ilang mga pagtatangka. Bukod dito, ang pamilya Roosevelt ay handang makipagtulungan kay Miss Huntington sa mahabang panahon, kaya wala kaming pakialam sa mga agarang pakinabang at pagkalugi. Oh, tumango si Julius Reed, itinuro si J. King, ikaw, pumunta ka rito at bigyan mo ako ng back rub. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 687, Bid Up sa Lungguhit 1. Anong sabi mo? Nakakunot ang noo ni J. King, nakaupo sa tabi ni Chopter, at nagtanong. Dahil pumasok na si Julius Reed sa conference room, hindi na siya umimik. Iniwasan pa niyang makipag-eye contact kay Julius Reed. Ang kanyang pagpigil ay hindi nagbunga ng kapayapaan. Sabi ko, masakit ang mga balikat ko, lumapit ka at kuskusin mo ako. Tuldok, tumingin si Julius Reed kay J. King na may masamang ekspresyon, ganyan ba ka-proud ang lahat ng mga lingkod ng pamilya Roosevelt. Mr. Reed, kung kailangan mo ng masahista, maraming nalalaman si Fabian Percival, nagmamadaling humakbang si Chopter na may pilit ng ngiti, ipapaayos ko sa kanya ang ilan upang mabigyan ka ng magandang masahe pagkatapos. Ito ba ang katapatan ng pamilya Roosevelt? Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, labis na hindi nasisiyahan, isang utusan lang, ngunit naglakas loob na maging napakapangahas sa harap natin, sa tingin mo ba napakadaling mabuli kaming mga inchik? Hindi, Mr. Reed, pakinggan mo ako. Pawis na pawis si Chopter. Ano kaya ang masasabi niya? Sabihin na ang J. King sa kanyang tabi ay ang tunay na master. Na ang lahat ay kailangang ayusin ni J. King. Ibibigay niya ng lahat. Ayos lang. Sa sandaling iyon, tumayo si J. King, na nakangiti, isang karangalan na pagsilbihan si Mr. Reed, Young Master Chopter. Pagkasabi ay naglakad siya sa likod ni Julius Reed at huminga ng malalim. Ipinatong niya ang 2 kamay sa mga balikat at nagsimulang marahan ang pagmamasa. Komportable yan. Kontentong tumawag si Julius Reed at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, medyo mahirap. Okay lang ba ang pressure na ito? Namumula ang mukha ni J. King, ngunit kailangan niyang ngumiti. Siya, isang delegado ng Thunder Peak Hall, ay talagang nagbibigay ng shoulder rub. Sa hinaharap, ipinangako niyang pupunitin si Julius Reed sa 1,000 piraso. Mabuti naman. Habang nagsasalita, tumingin si Julius Reed kay Chopter, ang iyong lingkod ay talagang mahusay, hindi lamang sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa paggawa ng ganitong uri ng bagay, na nagpapaginhawa sa isang tao. Talaga, awkward na sagot ni Chopter. Ano kaya ang masasabi niya? Sabihin na si J. King ay isang mabuting alipin. Delegado iyon ng Thunder Peak Hall. Isang nilalang na ang ubo lang ay nakakamatay. Mr. Reed, sa tingin mo ba sapat na iyon? Tanong ni J. King.
May limitasyon ang kanyang pasensya. Ayos lang, ituloy mo. Nang malapit nang sumabog si J. King, tumingin si Julius Reed kay Chopper, tinapik ang mga dokumento sa mesa, tiyak na mapag-usapan ang bagay na ito. Gayunpaman, tungkol sa presyo. Nang marinig na may pagkakataon pa na bumalik ang mga bagay-bagay, si J. King, na gustong pumutok sa lalamunan ni Julius Reed, ay naipagpatuloy lamang ang masahe. Dumating sila sa Gonzales City upang hanapin ang mga lokal na puwersa upang mahanap ang kailangan ni Lola. Ngunit ngayon, ang puwersa sa Gonzales City ay gusot at komplikado. Malayo sa pagpapayag kay Aaron Jackson na pag-isahin ang mga puwersa sa Gonzales City. Sinaktan pa nila sina Julius Reed at Itay Huntington. Ito ay lubos na nakahadlang sa kanilang mga plano. May 3 buwan pa bago ang kaarawan ni Lola. Sa oras na iyon, si Lola ay nasa dulo ng kanyang buhay. Alam ng lahat sa Thunder Peak Hall na kapag namatay si Lola, ililibing silang lahat kasama niya. Kayang tiisin ni J. King ang gayong kahihiyan, basta't ito ang magresolba sa usapin. Tungkol sa presyo, ano ang iyong iniisip? Nakahinga ng maluwag si Chopper. May pera ang pamilya Roosevelt. Anumang problema na maaaring malutas sa pera ay hindi isang problema sa lahat. Ito ang kanilang ginustong pamamaraan. 100 bilyon. Iniunat ni Julius Reed ang isang daliri. 100 bilyon. Tumaas ang kilay ni Chopper. Maging ang mga kamay ni J. King ay biglang huminto. Ituloy ang pagmamasahe. Oo, bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni J. King, ngunit gayunpaman, patuloy pa rin siya sa pagmamasahe kay Julius Reed, na tinitiis ang sama ng loob. Magtiis, magtiis, magtiis. Patuloy niyang pinapayuhan ang sarili. Magtiis sandali at lutasin ang problema sa harap mo. Mamaya, maaari siyang gumamit ng hindi makataong pamamaraan para pahirapan si Julius Reed hanggang mamatay. Pagsisisihan mo ang pagdating niya sa mundong ito. Ano, sa tingin mo masyadong mataas? Nagsalita si Julius Reed na may kaunting kawalang kasiyahan. Sa season na ito, sinasabi mo sa akin na mangginain ako. Kahit na ang Gonzales City ay may maritime na klima, hindi ito ang oras upang magtanim ng damo sa taglamig. Ayon sa plano sa itaas, sa unang araw ng bagong taon, ang mga negosyong ito ay kailangang magsimulang kumilos. Ang isang malaking bilang ng mga manggagawa ay dapat ding ilagay sa trabaho. At sa oras na ito, taglamig pa rin sa Gonzales City. Lumalagong damo. Kung makakaligtas man ito ay ibang usapin. Ito, saglit na nag-isip si Chopper, pagkatapos ay nagsalita, Mr. Reed, hindi alintana kung mabubuhay man ito o hindi, handa kaming gumastos ng pera. Kailangan mo lang sundin ang aming plano, at tiyak na babayaran ang pera ng naaayon. Gumastos ng sariling pera sa unang pagkakataon sa ganitong agrabyado na paraan. Ang pamilya Roosevelt ay isang malaking grupo ng pananalapi sa Amerikas, iginagalang saan man sila pumunta. Karaniwan, nagmamadali ang lahat na makipagnegosyo sa kanila, at maingat na pinipili ng mga Roosevelt. Kapag nasiyahan na sila, sumasang-ayon silang makipagtulungan sa iba. Ngunit ngayon tingnan mo sila. Nagkukusa sila na gumastos ng pera at kailangang gawin ito tulad ng pagmamalimos sa mga apo. Agrabyado. Masyadong agrabyado. Parang sumuntok si Chopper. Hindi mangyayari iyon. Umiling si Julius Reed, itinuro ang dokumento ng pagpaplano, sa unang araw ng bagong taon, kapatid. Ang mga tao ay nasa bahay na nagdiriwang ng pagdiriwang, banibisita ang pamilya at mga kaibigan, at gusto mo silang magtanim ng mga puno para sa iyo. Kaya dapat doble ang presyo. Pagkatapos niyang magsalita, maging ang mga mata ni Itay Huntington ay tila kakaiba. Magkano ang posibleng gastos sa paggawa? Kahit triple ang sahod, magiging kapaki-pakinabang pa rin ang deal. Sa sandaling iyon, tumanggo si J. King. 10 bilyon, 10 bilyon lang. Si Chopper ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, ang mga kamao ay mahigpit na nag-ball up. Kahit na ang pamilya Roosevelt ay mayaman, ang pera ay hindi dapat gastusin sa ganitong paraan. At 10 bilyong US dollars. Hindi maliit na halaga. Pero dahil tumanggo si J. King, kailangan nilang sumunod. Kuskusin mo ang aking mga binti. Itinulak ni Julius Reed ang kamay ni J. King mula sa kanyang balikat, itinuro ang kanyang mga binti na nakapatong sa mesa. Mr. Reed, hindi ako massage therapist.
Sabi ni J. King na may bahid ng mukha. Hindi gaanong kalokohan. Ikaw, isang lingkod, hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran? Bang! Malakas na hinampas ni Julius Reed ang mesa. Nagulat ang lahat. Mabuti. Halos pigain ni J. King ang salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Kahit sa Thunder Peak Hall, walang biyenang babae ang nagboss sa kanya ng ganito. Huminga siya ng malalim, medyo kinalma ang sarili. Kasabay nito, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kapag tapos na ang trabaho, papatayin niya ang buong pamilya ni Julius Reed. At si Itay Huntington, ang kahabag-habag na babae. Formal na ba tayong pipirma ng kontrata ngayon? Nakahinga ng maluwag si Chopper. Kapag naayos na ang deal, matatapos na sana niya ang kanyang gawain ng perpekto. Gonzales City, ayaw na niyang magtagal pa. Ang pamilya Roosevelt ay talagang mapagpasyahan. Nag-thumbs up si Julius Reed kay Chopper. Si Mr. Reed ay prangka rin. Ang itaas ang order sa 10 bilyon ay talagang kahanga-hanga. Nakangiting sabi ni Chopper. Ngunit sa kanyang puso, sinumpa niya si Julius Reed ng hindi mabilang na beses. Ang young master ng kilalang Roosevelt family ay yumuyuko na parang aso sa pinabayaan ng Diyos na Gonzales City. 10 bilyon. Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed at sinabing, hindi tama iyan. Ang 10 bilyong binanggit ko ay paunang bayad lamang. Mamaya ka pa magbayad ng 40 bilyong US dollars. Anong sabi mo? Kumunat ang noo ni J. King, at biglang bumagsak ang mga kamay nito patungo sa mga binti ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 688, ang napakahalagang ashtray sa lungguhit isa. Ang pagtitiis ay hindi nangangahulugan ng takot. Si J. King, na kilala rin bilang Overlord, ay isang pag-iral na puwersahang gumagala sa Amerikas. Ngayon, sa Gonzales City, siya ay dumanas ng napakalaking kahihiyan at inutusan pa siya na parang isang utusan, siya ay nagngangalit na sa galit. Nang malaman ni J. King na pinaglalaroan siya ni Julius Reed, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Dumiretso din ang kanyang mga kamao pababa patungo sa mga binti ni Julius Reed. Sa ganoong kalapit, lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang ikulong si Julius Reed sa isang wheelchair habang buhay. Tuldok-tuldok-tuldok, upang mabuhay ang kanyang natitirang mga taon. Kung may nang-ahas na laruin siya, kailangan nilang bayaran ang halaga. Whoosh! Sa sandaling kumilos si J. King, ang mga sulok ng bibig ni Julius Reed ay nabaluktot sa isang bahagyang arco. Lumayo ang kanyang mga binti sa hindi kapani-paniwalang bilis, at kasabay nito, ang kanyang kanang kamay ay marahang pamitik, na itinulak ang ashtray sa mesa kung saan naroon ang kanyang mga binti. Basag. Ang mga kamao ni J. King, na kasing tigas ng bakal, ay bumulaglas ng mabangis. Dinurog niya ang ashtray. Swish! Matapos basagin ang ashtray, nagpatuloy ang lakas ng suntok niya at gumuho ang buong conference table. Hindi maisip, ganyan kalakas, kung tamaan ang paa ng tao, ano kaya ang kahihinatnan? Nakalanghap si J. King ng malamig na hangin. Glass iyon. Matigas man ang kanyang mga kamao, laman at dugo pa rin ang kanyang katawan. Ang mga labi ng ashtray ay pinutol ang kanyang mga kamao, na may sariwang dugo na patuloy na tumutulo pababa. Anong nangyayari? Swish! Biglang bumukas ang pinto ng meeting room. Si Kong, na nagbabantay sa labas kasama ang 12 ng mga bodyguard, ay pinalibutan ng mahigpit ang meeting room na walang tubig na makalusot. Miss, okay ka lang ba? Mabilis na lumipat si Kong upang tumayo sa likod ni Itay Huntington, na inilabas ang isang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang baywang, tinitigan sina Chopper at J. King na may masamang tingin. Kasabay nito, ang iba pang bodyguard ay naglabas din ng kanilang mga armas, 4 na dark hidden weapon box na nakatutok kay J. King. Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng isang hakbang, siya ay agad na mamamatay sa ilalim ng isang barrage ng mga nakatagong armas. Ikaw, biglang-bigla ang mga kilos ni J. King, talagang ikinagulat nila si Itay Huntington. Pagtingin sa mga bodyguard na sumugod, tinanong niya, paano ka nakarating dito? Ang negosasyon ngayon sa Chopper ay diretso, na ang magkabilang panig ay bukas na nakaupo sa silid ng pagpupulong. Kaya naman, hindi niya inayos ang sino mang magbabantay sa pintuan. Sinabi sa amin ni Mr. Reed na magbantay sa pintuan pagdating niya, sagot ni Kong sa mahinang boses.
Nang magkaroon ng anumang kabuluhan, inutusan niya kaming sumugod. Tumingin si Itay Huntington kay Julius Reed na may kakaibang ekspresyon, pagkatapos ay nagbigay ng tipid ng ngiti. Sa setup na ito, malinaw sa simula na wala siyang intensyon na makipagnegosasyon ng may mabuting loob. Miss Huntington, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumayo si Chopper, medyo umitim ang kanyang kutis. Ngayon, sila ang mga isda sa cutting board, at siya ay nasa awa ng iba. Sa teritoryo ng Gonzales City, kahit na si Chopper ay isang scion ng pamilya Roosevelt, kailangan pa rin niyang sumuko sa iba. Wala tayong ibig sabihin dyan. Tumayo si Julius Reed, mga kamay sa kanyang mga bulsa, nakangiti kay Chopper, pero paano ang tungkol sa iyo, na inutusan ang iyong empleyado na bigla akong atakihin, ano ang ibig sabihin nito? Ako, naiwang walang imak si Chopper. Paano niya nalaman na tatama si J. King? At kahit alam nila, wala silang lakas ng loob na makialam. Tick-tock, sa tahimik na conference room, tanging ang tunog ng pagtulo ng dugo ni J. King sa sahig ang maririnig. Wala naman sigurong intensyon ang bodyguard mo na saktan ako, aksidente lang niyang nasira ang conference room table natin, di ba? Muling nagsalita si Julius Reed, binasag ang katahimikan. Oo. Si Chopper, tuwang-tuwa, ay nagsabi, hindi pagkakaunawaan, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Pumunta kami sa Gonzales City sa pagkakataong ito upang makipag-ayos sa iyong kumpanya ng may mabuting loob, bakit kami gagawa ng ganito? Dapat ay hindi pagkakaunawaan. Pagkasabi nun, tumingin siya kay J. King, bilisan mo at humingi ng tawag kay Mr. Reed. Sa sandaling ito, nanganganib ang kaligtasan ng lahat, at ang pangangalaga sa buhay ang pangunahing prioridad. At tila hindi inaasahan ni J. King ang ganitong uri ng kahihinatnan. Tanging mukha ni Itay Huntington ang nagpakita ng kakaibang kislap. Kailan naging napakadaling kausap ni Julius Reed? Hindi naman siya ganyan. Hindi pagkakaunawaan. Napakamot ng ulo si Julius Reed, sinenyasan si Kong na iligpit ang nakatagong kahon ng armas, magkaibigan tayong lahat dito, ano ang ibig sabihin ng pagtutok sa atin ng nakatagong kahon ng sandata? Nang marinig ang kanyang sinabi, bakas sa mukha ni Kong ang pag-aalinlangan, ngunit atubili pa rin niyang itinago ang nakatagong kahon ng sandata. At least alam nila ang isang bagay para sigurado, si Julius Reed ay tiyak na kakampi ni Miss Huntington. Oo, kaibigan. Magkaibigan tayong lahat. Pinunasan ni Chopper ang malamig na pawis sa kanyang noo, sabay tawa. Dahil sa awa ng ibang tao, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Dahil magkaibigan tayo, sapat na ang simpleng pagbabayad para sa mesa. Tumingin si Julius Reed sa conference table na nabasag na, nakayuko, dinampot ang isang ashtray na may bahid ng dugo, at itong ashtray din. Deal. Agad na naglabas si Chopper ng tseke mula sa kanyang bulsa, dumukot ng panulat, at nagsimulang magsulat, kasalanan natin, dapat natin. Ano sa palagay mo, sapat na ba ang $100,000? Isang conference table na 8 metro ang haba, kasama ang isang napaka-ordinaryong glass ashtray. Sa kabuuan, maaaring hindi man lang nila magamit ang $10,000. Pero kung tutusin, dahil sila ang unang may kasalanan, mas mabuting gumastos ng pera para makaiwas sa kapahamakan. Mr. Chopper, natatakot ako na hindi mo alam ang isang bagay. Dinampot ni Julius Reed ang sirang ashtray, dahan daw ang inilagay sa kanyang palad, at iniabot ito kay Chopper. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng ashtray na ito? $100. Medyo may pag-aalinlangan na sabi ni Chopper. Ang isang ordinaryong ashtray, sa Amerikas, ay hindi hihigit sa ilang US dollars. Magkano ang posibleng halaga ng walang kwentang bagay na ito? $100. Ang mukha ni Julius Reed ay puno ng labis na mga ekspresyon. Diyos ko, Ginoong Chopper, ito ay isang ashtray mula sa panahon ng dinastiyang Lamilid sa ating Huaxia, na ginamit mismo ni Haring Zhou ng Shang. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Chopper, itinuro ang basag na piraso ng salamin sa kamay ni Julius Reed. Reed, huwag kang magbiro. Sino ang nagbibiro sa iyo? Nagdilim ang mukha ni Julius Reed, labis na hindi nasisiyahan. Sinabi niya, tinatrato kita bilang mga kaibigan, kaya kinuha ko ang hindi mabibaylang kayamanang ito upang gamitin. At sinira mo ito,
Ngunit ngayon ay nag-aatubili kang magbayad. Habang nagsasalita siya, halos humagalpak ng tawa si Itay Huntington. Masyadong hindi propesyonal ang scam na ito. Mr. Reed, sa pagkakaalam ko, noong panahon ng dinastiyang Lamilid, hindi pa nga ganap na nakapasok si Huaxia sa panahon ng tanso. Paano nagkaroon ng salamin na ashtray noon? Ngumisi si J. King, itinuro ang basag na ashtray. Bukod dito, sa oras na lumitaw ang salamin, malamang na ang Lamilid dynasty ay nawala sa libu-libong taon, tama ba? Bilang isang bona fide Oriental, natural na alam niya ang tungkol sa kasaysayan ng Huaxia. Sa katunayan, kahit isang normal na tao ay hindi maniniwala na ang ashtray na ito ay ginamit ni Haring Zhou ng Shang. Tingnan mo, itinaas ni Julius Reed ang kanyang hinlalaki, tinitingnan si J. King na may paghanga. Sir, ang iyong kaalaman ay talagang malalim. Ngunit dahil binanggit mo ito, kung ang bagay na ito ay naging karaniwan lamang libu-libong taon na ang lumipas, hindi ba nito binibigyang diin ang kahalagahan nito? Ginamit ito ni Haring Zhou mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas. Ang pambihira ay ang asensya ng halaga. Ikaw, itinuro ni J. King si Julius Reed, para maging tao, huwag kang masyadong walang hiya. Sorry, logical lang ako. Nagkibit balikat si Julius Reed, at itinuro ang ashtray sa mesa. Ang baso mula sa panahon ni Haring Zhou ay sapat na mahalaga upang maging hindi mabibili ng halaga. Paano ito? Dahil magkaibigan tayo, bibigyan kita ng magandang presyo. Paano ang tunog ng 2 bilyong US dollars? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 689 na lahat ay magkaibigan sa lungguhit isa. Hindi maiwasang mapasinghap ang mga tao sa kwarto nang marinig ang friend price ni Julius Reed. Ilang dosenang dolyar para sa isang ashtray, at humihingi siya ng 20 bilyon. Sa US dollar, ito ay hindi lamang pagnanakaw, ito ay katapangan sa ibang antas. Ang nangungunang extortion king ng bagong panahon ay tila walang iba kundi si Julius Reed. Tuldok, Mr. Reed, mayroon ka talagang paraan sa mga biro. Saglit na natigilan si J. King, pagkatapos ay natatawang sinabi, kami ang may kasalanan ngayon sa pagkasira ng mesa mo at sa pagkatakot kay Miss Huntington. Sinulyapan niya si Chopter at nagtanong ng malakas, paano kung magbayad tayo ng 1 milyong US dollars? Ito ay isang maliit na halaga na babayaran para sa pag-iwas sa sakuna. Kasalanan nila ang pagtama ng sagabal. Pagkatapos ng lahat, 1 milyong US dollars sa pamilya Roosevelt. Hindi man lang pocket change. Paumanhin, sinabi kong 20 bilyong US dollars, at 20 bilyong US dollars iyon. Malamig na sinabi ni Julius Reed, ito ay isang abiso, hindi isang talakayan. Huwag mong itulak ito ng napakalayo. Tumawa ng malakas si J. King, at itinuro si Julius Reed, sa tingin mo ba ay maaari mo kaming tahasan na banta sa Huaxia? Fine. Tumatawag ako ng pulis ngayon at inaakusahan ka ng illegal detention. Pagkatapos noon ay inilabas niya ang kanyang cellphone sa kanyang dibdib. King Kong, ipakita mo sa akin ang iyong diskarte sa dart box. Masayang sabi ni Julius Reed. Whoosh! Sa sandaling inilabas ni J. King ang kanyang telepono, naglabas si King Kong ng isang dart box. Basag. Ang dart, na may napakalaking puwersa, ay nabasag ang screen ng telepono. Ang makabuluhang epekto ay nagpa-atras kay J. King ng ilang hakbang. Muli, bumalik ang katahimikan sa meeting room. Nanghina ang mga binti ni Chopter, at namutla na ang kanyang mga labi. At bagamat sanay na si J. King sa mga malalaking eksena, sa pagkakataong iyon, parang medyo natakot din siya. Noon lang, sandali lang, ang dart ay halos dumaan sa kanyang katawan. Kahit na, narinig niya ang tunog ng dart na humahampas sa kanyang tainga. Kahit na para sa isang taong sanay sa pagpatay na tulad niya, ang sandaling iyon ay nakakapigil sa puso. Maglakas loob kang gumamit ng dart box. Sabi ni J. King na may seryosong boses. Maging ang kamay niya ay napanatili pa rin ang posisyon na hawak ang telepono. Ang telepono lang ang nabasag na sa lupa. Hindi ako ang gumamit ng dart box. Nagkibit balikat si Julius Reed, naupo muli, at tumingin kay J. King, na madilim ang mukha. Sa totoo lang, nakabasa na ako ng mga mukha dati. May kadiliman sa noo mo, nahaharap ka sa isang madugong sakuna. Kung gayon, sabihin mo sa akin.
Huminga ng malalim si J. King, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagtanong, paano ko maiiwasan ang sakunan na ito? Mawalan ng kayamanan upang maiwasan ang kasawian. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay hindi napigilan ni Itay Huntington sa kanyang likuran ang tawa ng tawa. Paanong ang isang tao ay napakawalandiya? Julius Reed. Kinusat-kusot ni J. King ang kanyang mga mata, mabangis na nagsalita, kami ay mga tao ng pamilya Roosevelt, hindi mo ba iniisip ang mga kahihinatnan? Kung maglakas loob kang pumatay ng isang tao, ginagarantiyahan ko na titiyakin ng pamilya Roosevelt na hindi ka mabubuhay ng payapa. Ang pamilya Roosevelt, bilang isa sa mga pangunahing conglomerate sa Amerika, ay may malaking impluwensya sa buong mundo. Sa pagsasalita, kung talagang kikilos ang Roosevelt Consortium, maging ang apat na higanteng pamilya ng Jing City ay kailangang maging maingat. Ang pamilya Roosevelt. Tumaas ang kilay ni Julius Reed at pinaikot-ikot ang daliri. Si Mr. Chapter ay anak ng pamilyang Roosevelt. Siyempre, hindi natin siya guguluhin. Pero hindi dapat maging problema ang pagpatay sa isa sa mga bodyguard, di ba? Pagkarinig nito ay agad na humiga si Chapter sa kanyang upuan. Kung mamamatay si J. King, hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang kanyang lola ay gagamit ng mga pinaka-brutal na paraan upang siya ay mapatay. Gusto mo akong patayin? Tumawa ng malakas si J. King, Julius Reed, kabayaran ang pagpatay sa buhay ng isang tao. Kung papatayin mo ako, tiyak na i-report ni Mr. Chapter ang lahat kapag nakabalik na siya. I guess you will spend the rest of your life in prison, right? Ang pagpatay sa isang tao sa likod ng mga eksena ay ibang-iba sa paggawa nito ng hayagan. Ganun ba? Lumingon si Julius Reed, nakatingin sa mga bodyguard. Narinig nyo ba ang sinabi niya? Itabi nyo na ang mga dart box nyo. Kung may sino mang aksidenteng nagpaputok at nakapatay dito sa protective gentleman na ito, ipapadala ko kayo sa korte. Mabuti pa ang ginagawa niya hanggang sa magsalita siya, na nagudyok sa mga bodyguard, na orihinal na nagligpit ng kanilang mga nakatagong kahon ng sandata, upang hilahin muli ang mga ito. Idiniin nila ang mga ito sa ulo ni J. King. Hindi ikaw ang amo ko. Bakit kailangan mong pakinggan ng mga kapatid ko? Ang isa sa mga bodyguard ay direktang humiwalay sa kaligtasan at tumingin kay Julius Reed, ayaw mong patayin ko siya, pero gusto ko talaga. Biglang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni J. King. Kahit gaano pa siya kalmado noon. Sa pagkakataong iyon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo si Julius Reed, walang magawang nakatingin kay J. King, aalis na ako. Sa susunod na taon, sa pagkakataong ito, pipindutin ko ang isang stack ng just paper sa puntod mo. Maghintay. Pumikit si J. King at napakagatlabi. Babayaran namin ang pera. Pero wala pang sinasabi si Chapter. Ako ang magbabayad. Magbayad. Nagmamadaling tumayo si Chapter. Kapag buhay ang nakataya, ang pera ay walang kabuluhan. Ngunit, walang salamin noong Lamilid Dynasty, hindi ba ito pangangikil? Iyon ay dahil hindi pa ito nahanap ng arkeolohiya, mas bihira ito, mas prestihiyoso ang iyong ashtray na lilito. Mariing nakapikit ang mga mata ni J. King, at umaagos ang dugo sa mga labi. Kalimutan mo na, baka sabihin ng iba na kinulit kita, tumalikod si Julius Reed para umalis. Ito ay, ganap na voluntaryo. Kailangan ko ring pasalamatan si Mr. Reed sa pagiging mapagbigay, sa hindi paghawak nito laban sa amin. Sa bawat salitang banibitawan ni J. King, nanginginig ang puso niya. Ang pera ay nailipat na sa account ng iyong kumpanya. Noon, nanginginig na ipinakita ni Chapter ang kanyang telepono kay Itay Huntington, na ipinapakita ang talaan ng transaksyon. Pagkatapos suriin, tumanggo si Itay Huntington kay Julius Reed. Gawin natin ito. Mayroon akong huling kahilingan. Lumapit si Julius Reed kay J. King at sinulyapan si Chapter. Chapter, masyadong mainitin ang ulo ng bodyguard mo. Kanina lang halos natakot si Miss Huntington. Sana masampal mo siya ng malakas, para maturuan siya ng leksyon. Hindi. Nagmamadaling ikan-away ni Chapter ang kanyang mga kamay. Mr. Reed, binayaran na namin ang pera. Pwede bang, baka hindi mo pahihirapan ang mga bagay-bagay. Ang isang sayan ng sikat na pamilyang Roosevelt ay natakot ng mahigpit ng isang bodyguard. Seryoso akong nagdududa kung ikaw ay isang tunay na Roosevelt.
Nagdilim ang mukha ni Julius Reed, hinawakan ang kanyang ilong, siguradong hindi ka impostor. Saktan mo siya. Halos mag-igting ang noo ni J. King. Ginastos na ang 2 bilyong US dollars, at ngayon ay ganap na niyang tinanggap ang pagkatalo. Sige, malakas na napalunok si Chopper, nanginginig ang kanyang mga kamay na halos parang salan. Sampal sa isang arkanghel. His, natatakot ka bang tamaan ang isang masuweyang bodyguard? Bahagyang ngumiti si Julius Reed, para malanawan, kung hindi malakas ang sampal, kailangan mo siyang sampelan ulit. Ito, nanginginig pa rin ang nakataas na kamay ni Chopper. Sir, ang padalos-dalos ko po. Patawarin niyo po ako ng matindi. Binigyang diin ni J. King ang salitang, malubhang, lalo na ng husto. His, huminga ng malalim si Chopper at, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naghatid ng isang sampal. Smack! Ang sampal ay nagdala ng buong lakas. Nag-iiwan ng kakaibang handprint sa mukha ni J. King. Ipakita ang aming mga bisita. Sumenya si Julius Reed, at agad na iniligpit ng mga bodyguard ang kanilang mga sandbox. Magkaibigan tayong lahat, bakit dumaan sa problema? Marahan niyang tinapik ang balikat ni J. King, next time, I will treat you to a drink. Salamat, tumingin si J. King sa kanyang mga kamao, natatakpan ng mga sugat, pagkatapos ay tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Sumunod naman si Chopper sa likuran niya. Maya-maya lang ay nag-vibrate ang phone ni Julius Reed sa bulsa. Pagkalabas niya, may message. Ang mensahe ay mula kay Aaron Jackson, at naglalaman lamang ito ng 4 na salita. Si Elwood Thornycroft ay nakatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 690 Silver Needle sa Lungguhit 1. Julius Reed, daig mo talaga ang sarili mo. Pagkaalis ni J. King sa conference room, si Itay Huntington ay nasa sabik na parang batang babae. Isang mesa na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30,000 US dollars, kasama ang isang ashtray na nagkakahalaga ng ilang dosina, at nangikil ka ng 2 bilyong US dollars mula sa pamilya Roosevelt. Hindi man lang ako mangangarap ng ganoon. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Hinampos niya ng mahina si Julius Reed gamit ang kanyang kamay, nakangiting masaya. Tuldok-tuldok-tuldok, para itong pay na nahulog mula sa langit. 2 bilyong US dollars. Isang napakalaking kapalaran. Kahit na para sa pamilya Roosevelt, iyon ay hindi maliit na halaga. May gagawin pa ako, mag-ingat ka sa mga araw na ito. Matapos magbigay ng walang pakialam na tugon ni Julius Reed, tumalikod siya at umalis sa 5 State International Building. Bastard! Hindi man lang manggahas naman loko dahil nasa ilalim siya ng hinlalaki ng tigre sa bahay. Naiinis na ungol ni Itay Huntington, habang pinagmamasdan ang matulin na silweta ni Julius Reed. Ngunit ang hindi niya alam ay iniisip ni Julius Reed si Elwood Thornycroft, at kakaunti ang kinalaman ni Keller Radcliffe. Sa totoo lang, kahit nawala ang usapin ng pag-alis ni Elwood Thornycroft, hindi siya pinansin ni Julius Reed. Kuwait. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang isang Rolls-Royce sa Copper Sparrow platform. Bumaba si Julius Reed sa driver's seat at dumiretso sa opisina ni Aaron Jackson. Boss, nagmamadaling tumayo si Aaron Jackson, na may negosyo sa opisina, nang makitang pumasok si Julius Reed. Anong nangyari? Umupo si Julius Reed kung saan nakaupo lang si Aaron Jackson, bahagyang kumunat ang noo niya, explain it clearly. Ang aming mga lalaki ay nakapost sa paligid ng pribadong ospital, ngunit nang pumunta sila upang maghatid ng prutas sa silid kaninang umaga, napansin nilang may sira. Si Aaron Jackson, nakasando sa desk gamit ang 2 kamay, ay nagpaliwanag, noong itinaas lang ng bodyguard na iyon ang mga kumot ay nakita niyang may laman ang mga ito ng mga damit, at umalis na si Elwood Thornycroft nang walang nakakaalam kung kailan. Nandyan ba siya kagabi? Sinandal ni Julius Reed ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at nagsimulang mag-isip ng walang tigil. Nandoon pa rin siya sa gabi. Tumango si Aaron Jackson, 3:00 ng umaga, bumangon si Elwood Thornycroft para maglakad, at nakita siya ng aming mga tao. Habang nagsasalita siya, parang may bigla siyang naalala, Boss, possible bang bumalik si Elwood Thornycroft sa side ni Fabian Percival? Si Elwood Thornycroft ay anak ni Fabian Percival, na ngayon ay gumaling na ang kanyang mga sugat at nakalaya mula sa pagkakahawak ni Ivan Reed.
Natural na babalik siya sa tabi ng kanyang ama. Bukod dito, sina Julius Reed at Fabian Percival ay sinumpaang magkaaway, kaya makatuwiran na umalis si Elwood Thornycroft ng tahimik. Imposible. Umiling si Julius Reed. Si Elwood Thornycroft ay ampon lamang ni Fabian Percival, at mula noong nagpadala si Fabian Percival ng brown bread para patayin siya, nawalan ng pag-asa si Elwood Thornycroft. Kahit na umalis siya, mawawala lang siya sa ilalim ng maling pangalan at hindi na babalik sa piling ni Fabian Percival. Maliban kung, ngunit ang posibilidad na iyon ay masyadong malabong mangyari. Ang aking mga tao ay naghahanap sa buong lungsod, ngunit ang Elwood Thornycroft ay may ilang mga kasanayan, at ang iyong mahusay na mga gamot ay nagbigay daan sa kanya na gumaling ng maayos, sabi ni Aaron Jackson na may nakakatakot na ngiti, siya ay hindi madaling mahuli. Nang masugatan si Elwood Thornycroft, itinaguyod ni Aaron Jackson na putulin ang problema sa ugat. Para patayin itong dating kanang braso ni Fabian Percival. Nang maglaon, iginiit ni Julius Reed na iligtas siya, at si Aaron Jackson ay walang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Sa kabila ng kompromiso, iminungkahi niya na ipagpaliban ang paggamot, na, bagamat hindi nakamamatay, ay maaaring lubos na pahabain ang oras ng pagbawi ni Elwood Thornycroft. Pagkatapos ng lahat, si Elwood Thornycroft ay isang beses na sumalungat sa kanila, at kapag nakikitungo sa mga kaaway, si Aaron Jackson ay hindi kailanman naging malambot. Ngunit tuwirang tinanggihan ni Julius Reed ang kanyang ideya at binigyan si Elwood Thornycroft ng pinakamahusay na mga gamot. Kung tungkol sa prutas at 3 pagkain sa isang araw, inayos niya ang pinakamataas na kalidad. Ngayong nawala si Elwood Thornycroft ng walang salita, naramdaman ni Aaron Jackson ang isang masakit na pagkawala. Isang pagkawala na masakit sa buto. Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Julius Reed. Makalipas ang kalahating oras, Blue Star Cafe. WHO. Si Aaron Jackson, nang makita ang mensahe, ay alertong nagtanong. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Hindi sigurado, ngunit mayroon akong magandang hula. Ibinulsa ni Julius Reed ang kanyang telepono at ibinulong sa tenga ni Aaron Jackson, magkaroon ng isang tao na bantayan ng mabuti ang mga galaw ng pamilya Roosevelt. Ang dalawang iyon ay nagkaroon ng malaking kawalan ngayon at tiyak na hindi ito pababayaan. Naiintindihan. Tumanggaw si Aaron Jackson. Kahit na hindi sabihin ni Julius Reed ay binabantayan niya ang lahat ng potensyal na kaaway ng kanyang amo. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Matapos maging taksil si Orren Beaumont, halos isang kapat ng intelligence network sa Gonzales City ay naibalik sa normal na paggana. Nanatili si Ivan Reed sa Asher Percival Hotel, na pinilit si Fabian Percival na magtago lamang sa loob ng Five Lakes Clubhouse, hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang mga undercurrent na umuuga sa ilalim ng ibabaw ng Gonzales City ay naging, para sa isang pambihirang sandali, isang kamukha ng katahimikan. Pag-alis niya sa pavilion, sina Julius Reed at Orren Beaumont ay dumaan sa isa't isa. Maghintay ka, pakiramdam niya ay may hindi tama. Kuya Davenport, mabilis na tumalikod si Orren Beaumont, nakatayo sa harap ni Julius Reed, may order ka ba? Dati kang nagtatrabaho kay Caden Cook. Para kay Julius Reed, ang isang maliit na pritong tulad ni Orren Beaumont ay halos hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Ang lahat ng kanyang impormasyon ay dumating sa pamamagitan ni Aaron Jackson. Oo, lumingon ang mga mata ni Orren Beaumont, pagkatapos na mapatay si Aaron Martin, dinala ko ang mga kapatid ko sa tabi ni Aaron Jackson. Manatili ka kay Aaron Jackson mula ngayon at huwag kang lalayo. Kung may mag-alok sa iyo ng deal para ipagkanulo siya, dodoblehin ko ito. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang balikat at ngumiti, pwede ka nang umalis. Oo, lumingon si Orren Beaumont at humakbang patungo sa opisina ni Aaron Jackson. Sandali, si Julius Reed, na parang may naalala, biglang nagtanong, ilan ang anak mo sa bahay? Ako ay mag-isa. Sagot ni Orren Beaumont, mayroon ka ring nakababatang kapatid na babae sa Fujiwara County, sa ibaba ng Gonzales City. Pagkasabi noon, umalis si Julius Reed nang hindi lumilingon. Naiintindihan ko. Tumayo si Orren Beaumont, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang muli niyang buksan ang mga ito, kumislap ang kanyang tingin na may bakas ng pamatay na layunin. Boss, tungkol kay Sasha Reed. Nang matiyak na sila ay nag-iisa,
Isang empleyado ang tahimik na nagtanong sa kanyang tainga. Sabihin mo kay Sasha Reed na hindi mapag-usapan ang mga kondisyon ko, malamig na sabi ni Oren Beaumont habang sinulyapan ang kanyang empleyado. Kung hindi sila matugunan ni Sasha Reed, pinagsisisihan kong hindi ko matatanggap. Tama, tumango ang lalaki at mabilis na nawala. Ang Gonzales City ay nasa tabi ng dagat, isang sikat na destinasyon para sa mga turista. Ang mga kafe ay natural na matatagpuan sa lahat ng dako. Dati itong seafood farming base, ngunit dahil ang turismo ay nagdulot ng kaunlaran sa mga lokal, tinalikuran nila ang mahirap na aquaculture para sa industriya ng restaurant at turismo. Ang Blue Star Cafe na binanggit sa impormasyon ay matatagpuan sa paligid ng isa sa mga daungan ng Gonzales City. Habang papalapit ang bagong taon, ang lugar ay partikular na masikip. Pagdating ni Julius Reed sa cafe, nakita niya agad ang pamilyar na mukha na iyon. Elwood Thornycroft. Umupo si Elwood Thornycroft sa isang sulok na mesa, humihigop ng inumin sa pamamagitan ng straw na may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Julius Reed. Pagod ka na bang mabuhay? Umupo si Julius Reed sa tapat niya, nakangiting tanong niya. Kung pagod na ako sa pamumuhay, hindi ako pipili ng lugar na puno ng mga tao. Bakas sa mukha ni Elwood Thornycroft ang isang ngiti, ngunit mayroong isang bagay na mapanglo dito. Anong plano mo? Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono, malapit nang mag-scan ng kape, nang kumuha si Elwood Thornycroft ng isang tasa ng kape mula sa ilalim ng mesa. Ito ay mainit, dapat ay na-order na hindi pa matagal na ang nakalipas. Salamat. Kinuha ni Julius Reed ang kape at humigop kaagad. Hindi ka ba natatakot na baka nalasan ko ito? Tanong ni Elwood Thornycroft na nakataas ang isang kilay. Hindi ako papatayin ng lason. Si Julius Reed ay nakainom ng husto. Napakapait ng kape, hindi niya talaga gusto. Mas maganda ang brown sugar. Bakit umalis? Napatingin siya kay Elwood Thornycroft sa tapat niya. Dahil, hindi ligtas doon, sabi ni Elwood Thornycroft, bumunot ng pilak na karayom mula sa kanyang bulsa. Ang karayom ay naging itim.